Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1801-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa labas ng Firecloud Peak, 3 figure ang nakatayo sa ere. Ang taong nasa harap ay nakasuot ng asul na mahabang roba. Makapangyarihan ang kanyang aura. Isa na siyang makapangyarihang nilalang sa Celestial Deity Realm. Kung nandito lang si Mateo, makikilala niya na si Bryson nga ang taong ito. At ang dalawang tao sa likuran niya, ang isa ay ang Hanlon na hindi nagtagal ay pumasok sa sekta, habang ang isa naman ay ang disipulong nag-ayos para makapasok si Mateo sa Firecloud Peak upang magbukas ng isang tahanan. Stuart, magaling ka sa pagkakataong ito. Mula ngayon, ikaw na ang panlabas na miyembro ng aking lahing Soaring Flower. Ang medicinal pill na ito ang iyong gantimpala. Casual na inihagis ni Bryson ang isang medicinal pill, ang tono niya ay puno ng kayabangan. Gayunpaman, hindi ito ikinabahala ni Stuart. Sa katunayan, labis siyang natuwa. Maraming salamat, Senior Apprentice Brother Bryson. Sa hinaharap, kung may anumang tagubilin si Senior Apprentice Brother Bryson na nais mong ibigay, iaalok ni Stuart ang kanyang serbisyo. Huwag mag-atubiling magsalita. Tiyak na haharapin ni Stuart ang anumang panganib upang gampanan ang aking tungkulin. Tumango si Bryson at sinabing, sigurado ka bang nakapasok sila sa Firecloud Peak? Nagmamadaling sinabi ni Stuart, Senior Apprentice Brother, huwag kang mag-alala. Nang araw na iyon, palagi ko siyang binabantayan at nakita kong silang dalawa nga ay pumasok sa Firecloud Peak. Malamig na sabi ni Bryson, kakaunti lang ang espiritual na enerhiya sa Firecloud Peak. Isa pa, marami ring mababangas na halimaw na nasa ranggong ika-5 ranggo. Mataas ang pagtingin ng punk na iyon sa kanyang sarili, sumasabay sa agos, at gustong pumunta rito para magsanay. Pero kung makakasalubong niya ang mababangas na halimaw na nasa ranggong ika-5 ranggo, tiyak na kamatayan iyon. Tara, tingnan natin. Tiwala si Bryson sa sarili niyang lakas. Kahit na makasalubong niya ang mababangas na halimaw sa ranggo ika-5 ranggo, may tiwala pa rin siyang makaka-address ng walang pinsala. Sa oras na ito, marami pang ibang figure ang lumipad palapit mula sa malayo. May 3 grupo ng mga tao sa mga dumating. Tila nakapagtakda sila ng appointment, at sabay-sabay na nakarating sa tiwangwang na Firecloud Peak na ito. Kumunot ang noo ni Bryson, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, alam na alam nyo talaga kung paano makakuha ng baratilyo. Sa tabi ni Amber, isang binata na nakaputi ang nagsabi, Hey, Bryson, huwag mong sabihin yan. Masyadong mabilis ang galaw mo. Ang aura ng taong ito ay hindi mas mahina kahit kaunti kaysa kay Bryson, na isa ring makapangyarihang Celestial Deity Realm. Ang dalawang taong ito ay mula sa lahing Cloud Sword. Mayroon ding 2 iba pang grupo ng mga tao. Ang isang pangkat ay si Allen ng lahing Immortal Abode. Ang isa pang pangkat ay ang lahing Devil Elephant. Sino kaya ito kung hindi si Riley? Hey, hindi mo masasabi yan. Hindi naman kailangan ng malaking pagsisikap para patayin ang isang maliit na Mateo. Hindi ba't kinuha mo ang buhay niya sa pamamagitan ng isang maliit na panlilinlang? Nakangiting sabi ni Allen. Tumikim si Bryson at may paghamak na sinabi, noong nasa Shadow Moon Mountain Range tayo, iginiit mong gumawa ng isang bagay na kalabisan at pigilan ako. Ngayon, papatayin mo siya. Ngumiti si Allen at sinabing, nagbago na ang panahon. Gagawa ka sana ng hakbang laban kay Bailey noong panahong iyon. Sumanghel si Bryson at sinabing, tama na ang kalokohan. Dahil nandito na ang lahat, bakit hindi pumunta sa Firecloud Peak at tingnan ito? Naniniwala ako na sa kakaunti nating kalakasan, ang paggalugad ng pabalik-balik ay hindi dapat maging problema. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumango ang lahat. Ilang makapangyarihang disipulo ng Celestial Deity Realm ang kumikilos, kahit na mayroong mababangas na halimaw na nasa ranggong ika-5 ranggo, kaya pa rin nila itong harapin. Bumaba ang grupo sa Firecloud Peak at nagsimulang maghanap ng bakas ng 2 tao kay Mateo. Halata ang mga bakas na iniwan ni Mateo. Maraming lugar sa bundok na may bakas ng labanan. Hindi naman mahirap hanapin ang mga iyon. Hindi nagtagal sina Bryson at ang iba pa at natagpuan ang mga bangkay ng mababangas na halimaw na nakakalat sa lupa.
Nang makita nila ang mga bangkay ng tatlong mababanges na halimaw na nasa huling yugto ng Rango 4, naging seryoso ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Napakalakas ng combat power ng batang ito. Isang 6th Firmament Divine Lord pa lang ay kayanan niyang pumatay ng tatlong peak late stage rank 4 na mabangis na halimaw. Isa pa, mukhang hindi nagtagal ang labanan. Seryosong sabi ni Bryson. Pero malamig na sinabi ni Allen, ano ang kakaiba roon? Paano mo sa tingin siya nakakuha ng unang pwesto sa unang round ng pagtatasa? Kaya, dapat siyang mamatay. Tumango ang lahat nang marinig nila ito. Ang paglitaw ng isang henyo ay makakasira sa balanse ng tatlong pangunahing paksayon. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay talagang hindi pinapayagang mangyari. Dahil itinalaga si Mateo sa Tianjin Peak, malinaw na may kinalaman dito ang tatlong pangunahing paksayon. Kung hindi, sa talentong ipinakita ni Mateo, kahit wala siyang makapangyarihang paksayon sa likod niya, imposibleng ma-assign sa Tianjin Peak. Ang disipulo ng Celestial Deity Realm ng Cloud Sword Sect na si Peggy ay nagsabi ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ang espiritual na enerhiya sa hinaharap ay lalong yumayaman. Mukhang ang tirahang pinili niya ay nasa hindi kalayuan. Pero ang ganitong uri ng lugar ay malapit na rin sa ranggo ng 5 teritoryo ng mababanges na halimaw, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Peggy, lahat ay nagpakita ng kanilang nakakaalam ng ngiti. Kahit na may kahangahangang talento si Mateo, ang makaharap ang mababanges na halimaw sa ranggong ika-5 ranggo ay tiyak na kamatayan din. Sinundan ng lahat ang mga yapik ni Mateo at unti-unting lumapit sa lugar kung saan naroon ang Obstructed Tillage Spiritual Eye. Ang Firecloud Peak na ito ay talagang isang liblib na kanayunan. Ang lugar na may pinakamakapal na espiritual na enerhiya ay hindi rin maihahambing sa isang antas 3 tirahan. Nararamdaman ng nakapalibot na espiritual na enerhiya, sabi ni Bryson nang may mapanghamak na tingin. Ang mga mukha ng ibang tao ay nagpapakita rin ng mga ekspresyon na lubos na nakakaramdam ng ganoon. Ang mga tirahang kanilang nilinang, lahat ng iyon ay pawang mga napakataas na uri ng espiritual na mga mata. Patungo sa Firecloud Peak, sa ganitong uri ng lugar, natural lamang na minamaliit nila ito. Ang Tianjin Peak ay orihinal na ang espiritual na ugat na may pinakamahinang espiritual na enerhiya, at ang Firecloud Peak ay isa pang naligaw na tuktok na may napakakaunting espiritual na enerhiya sa loob ng radius ng Tianjin Peak. May isip ang espiritual na enerhiya rito. Umungol. 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 Bigla na lang, sunod-sunod na ungol ng mga halimaw ang umalangaw-ngaw. Hindi mabilang na malalakas na aura ang agad na umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Nang marinig iyon ng iilang tao, agad na nanginig ang kanilang mga anit. Ang aura ng bawat mabangis na halimaw ay napakalakas. Sa kanila, mayroong ilan na malinaw na nasa ranggong 5 mababanges na halimaw. Hindi maganda. Bakit biglang sumusulpot ang napakaraming mababanges na halimaw? Bilisan mo. Hindi ako pwedeng manatili sa lugar na ito. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Allen habang sinasabi niya ito. Gayunpaman, hindi pa humihina ang kanyang boses ng 3 mababanges na halimaw ang direktang sumugod palabas ng masukal na kakahuyan, pinalibutan ng iilang tao sa gitna. Sinaunang oso na tiwangwang at ulap. Ginto at bahagharing Skyfiend na USA. Dragon at kulog na mistikong baboy. Nang makita ni Bryson ang 3 mababanges na halimaw na nasa ranggo ng 5 antas na ito, labis siyang natakot. Bagamat ang 3 mababanges na halimaw na ito ay nasa unang antas lamang ng ranggo 5, ang kanilang mga lakas ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanila, ang mga celestial deities na ito sa First Firmament. Kahit isa lang ito, halos hindi pa rin ito kayang harapin ng iilan sa kanila. 3 ang sabay-sabay na lumitaw, talagang nakamamatay ito. Ang 3 mababanges na halimaw na ito ay natural na siyang 3 nasakop ni Mateo. Sa wakas ay hindi pa rin nila nalabanan ang tukso ng Obstructed Tillage Spiritual Eye at piniling sumuko. Kung tutuusin, medyo kulang pa rin ang espiritual na enerhiya ng Firecloud Peak. Mga pabaya at bulag na nilalang, na manggahas talagang guluhin ang cultivation ni Lolo Bear, ay nararapat mamatay. Sabi ng Dragon Thunder Mystic Hog, Susmariosep na itim na oso, anong kalokohan ang sasabihin mo sa kanila? Patayin mo na lang sila ng diretso. Sinabi rin ng Gold Rainbow Skyfiend Deer, patayin mo. Lolo USA, kailangan ko pa ring mag-cultivate. Hindi rin pinansin ng 3 tao ang kalokohan, at direktang sumugod tungo kina Bryson at sa iba pa.
Sa isang iglap, ang iilang tao ay napilitang matarante dahil sa tatlong walang kapantay na makapangyarihang mabangis na halimaw. Nakamit na ng iilang taong ito ang espiritual na karunungan. Hindi tayo ang kanilang katapat. Dali, tumakbo ka na. Sigaw ni Allen. Paano nagawang maglakas loob ng iilang tao na magtagal, na sabik na makatakas sa pagkubkob? Gayunpaman, paano magiging madaling pakisamahan ang tatlong mababangges na halimaw na ito? Hindi rin ganoon kadali ang pagnanasang tumakbo. Sa loob ng ilang panahon, sina Bryson at ang iba pa ay nagkaroon ng matinding away. Si Stuart ay isa lamang 9th Firmament Divine Lord. Dahil tinamaan siya ng isang sampal mula sa Desolate Cloud Ancient Bear, agad siyang namatay hanggang sa wala nang natira kahit latak. Nakakalungkot na sumali siya sa angka ng Soaring Flower nang wala pang isang araw at tuluyang namatay, kasama ang kanyang daw. Umatras ang grupo ng mga tao habang nakikipaglaban, gustong lumipad palabas ng hangganan ng Firecloud Peak. Nang panahong iyon, gaano man kalakas ang tatlong mababangges na halimaw na ito, hindi na rin sila ng ahas na habulin pa. 1802. Ilang figure ang lumipad palabas ng Firecloud Peak. Bawat isa sa kanila ay nagmamadali. Sina Bryson, Peggy, Allen, at ang iba pa ay pawang nakasuot ng punit-punit na damit na para bang mga pulubi. Sina Riley, Amber, Hanlan, at ang iba pa, ang kanilang mga anyo ay mas kaawa-awa pa. Sila ay malubhang nasugatan at nasa bingit na ng kamatayan. Sa ilalim ng pagkubkob ng tatlong malalaking mababangges na halimaw, muntik nang makatakas ang grupong ito mula sa mabigat na pagkubkob. Ngunit ang kabayaran ay napakabigat din. Namumula ang ekspresyon ni Bryson habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at sinabing, "Sus Mariosep talaga." Ang mababangges na halimaw sa ikalimang ranggo ay pawang mga mayabang. Kaya paano sila nagtutulungan? Paano pa nagkaroon ng kahit kaunting pahiwatig si Allen ng paglitaw ng isang dalagang diwata sa oras na ito? Para na siyang baliw na babae. Nang marinig ang mga salita ni Bryson, hinihingal siya at sinabing, ang tatlong mababangges na halimaw na ito ay tiyak na mga nilalang na nasa ilalim ng Panginoong Antas ng Firecloud Peak. Bakit sila lilito sa iisang lugar ng sabay-sabay? Sumanghel si Bryson ng malamig at sinabing, huwag mo nang pansinin yan. Dahil kahit ang tatlong mababangges na halimaw na iyon ay lumitaw sa iisang lugar, tiyak na patay na ang punk na iyon hanggat wala nang matitira kahit latak. Tumango ang lahat ng iba bilang pagsang-ayon nang marinig nila iyon. Bagamat labis silang naguguluhan sa kanilang mga puso, ayaw na nilang pumunta sa Firecloud Peak na ito. Alinman dito, base sa mga bakas, tiyak na nakapasok si Mateo sa lugar na iyon. Kung gayon, isa lamang ang maaaring maging resulta para sa kanya. Dahil kinumpirma nilang patay na si Mateo, natural lang na wala na silang pakialam sa anumang kakaibang bagay sa liblib na kanayunan na ito. Galit na saway ni Peggy, kung namatay ang batang ito, patay na siya. Ang magdulot pa nga sa atin ng ganitong pinsala ay nararapat lang na mamatay. Malamig na sabi ni Allen, sige, tama na ang kalokohan. Kung hindi mamamatay ang batang iyon, magiging napakalaki ng banta niya sa ating tatlong malalaking paksayon. Bilasan ninyo at ibalik ang dalawang iyon. Kung hindi, mamamatay talaga sila. Nagbago ang mga mukha ni na Bryson at Peggy, sumangot ng malamig, at lumipad patungo sa direksyon ng Tianying Peak. Pagkalipas ng ilang taon, isang elegante at malalangit na figure ang dumating sa Tianying Peak, na agad na nakaakit ng sunod-sunod na sulyap. Hindi ba't iyan ang Queenie ng Canopy Peak? Bakit siya pupunta sa ating Tianying Peak? Tunay na maganda. Ang mas nakakapangilabot pa ay ang kanyang talento ay lubhang nakakatakot. Nabalitaan ko nakakapasok lang niya sa sekta ng ilang taon, at nakarating na siya sa kalahating hakbang na celestial deity. Napakalaking halimaw. Sa ngayon, hinahanda na siya ng sekta gamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan, plano nilang isali siya sa Bamboo Grove Martial Conclave sa pagkakataong ito. Sa ilang taon na ito, masasabing walang kapantay si Queenie sa larangan ng Shadow Moon Sect. Ang kanyang talento ay lubos na nakapanlulumo sa kanyang mga kapantay. Maging ang ilang mga veterano at henyong disipulo ay mahigpit din niyang napigilan. Ang mga kinakailangan para makasali sa Bamboo Grove Martial Conclave ay lubhang mahigpit. Ang edad ng kalansay ay hindi maaaring lumagpas sa 2,000 taon, at dapat ay isa pa nga itong Celestial Deity Realm Powerhouse. Sa buong Shadow Moon Sect, kakaunti lamang ang nakatupad sa kondisyong ito.
Ang mga tulad ni Allen at Bryson ay pawang malalakas na kalaban para sa mga pwestong ito ng Bamboo Group Marshall Conclave. Hindi pa rin sapat ang kanilang talento kumpara kay Queenie para tingnan. Ang nakagulat na pagganap ni Queenie noong entrance examination, kasama ang malakas na lakas ng lahi ng Immortal Abode, ang sekta ay kasalukuyang mayroong malaking dami ng mga mapagkukunan na nakakiling sa kanya. Dahil sa talento at mga mapagkukunan, ang lakas ni Queenie ay mabilis na sumulong na may takbo ng paghabol mula sa likuran. Sa loob lamang ng ilang taon, muntik nang marating ni Queenie ang Celestial Deity Realm. Para sa mga ordinaryong disipulo, bagamat ang hakbang na ito ay hindi itinuturing na isang bangin sa langit, hindi ito lubos na makakamit sa ganoong kaikling panahon. Itong junior apprentice brother, nasaan na kaya si Mateo? Pinahinto ni Queenie ang isang disipulo ng Ninth Firmament Divine Lord. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang disipulong iyon, at agad na napuno ng kaligayahan ang kanyang dibdib. Maliban na lang, tungkol sa tanong na ito, malinaw na hindi niya alam. Sa sunod-sunod na pagtatanong sa ilang tao, walang nakakakilala sa taong ito kay Mateo. Naguluhan si Queenie dahil dito. Imposible. Sa talento niya, paano siya magiging hindi kilala sa Tianjin Peak? Dala ang pagdududang ito, muling natagpuan ni Queenie ang tahanan ng mga disipulong nagtatalaga. Itong junior apprentice brother, ako si Queenie ng Canopy Peak. Gusto kong tingnan ang tirahan ni Mateo. Ang kasalukuyang Queenie ay unti-unting nagkaroon ng aura ng isang soberano. Kapag nakikipag-usap sa mga ordinaryong disipulo, para siyang isang diwatang dalaga na nasa itaas ng mga ulap, kaya hindi siya tinangkang tingnan ng mga tao sa mga mata. Pero para lang kay Mateo, hindi niya ito basta-basta kayang bitawan. Patay na si Stuart, kaya natural lang na ibang tao ang nandito bilang disipulo. Pero kahit hindi magpakilala si Queenie, nakilala rin niya ito, at natural lang na hindi siya tatanggi. Tiningnan niya at agad na nakita ang pangalan ni Mateo. Hindi napigilan ng ekspresyon niya ang pagbabago nang sabihin niya, si Junior Apprentice Brother Croswell ay ipinadala sa Firecloud Peak, malamang. Kumabog ng malakas ang puso ni Queenie, agad na nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari at nag-aalalang sinabi niya, malamang ano. Sabi ng disipulong iyon, hindi pa nabubuo ang Firecloud Peak. Maraming mababangges na halimaw sa lahat ng dako, at marami ring mga nasa ranggong 5 pag-iral. Ang mga disipulong nagbukas ng tirahan doon ay hindi pa nakabalik ng buhay noon. Tungkol kay Junior Apprentice Brother Ye, wala nang balita sa loob ng ilang taon. Malamang. Nalibing na siya sa Firecloud Peak. Nagbago ang mukha ni Queenie at sinabi niya sa malamig na boses, kalokohan. Sa lakas ni Mateo, paano siya mamamatay sa kamay ng mababangges na halimaw? Alam niya kung saang lugar napunta si Mateo dati. Paano kaya ito namatay? Nakita ng disipulong iyon si Queenie na lumipad mula sa hawakan at agad na hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas, nahihilo at hindi makapagsalita. Kasabay nito, puno rin siya ng kuryosidad sa kanyang puso. Sino ba talaga itong si Mateo para magawang mag-alala ng ganito sa Diyosa? Nang makitang hindi nagsasalita ang disipulong iyon, marahang kinagat ni Queenie ang kanyang mga labi, tumalikod, at nilisan ang Tianjin Peak, hahanapin si Allen. Senior Apprentice Sister, ikaw ba ang nagayos ng mga bagay-bagay ni Mateo? Nanlamig ang mukha ni Queenie habang nagtatanong. Alam ni Allen na hindi siya maaaring magtago ng matagal kaya nakangiting sinabi niya, wala itong kinalaman sa akin. Si Bryson ang nagayos ng lahat ng ito. Kung gusto mong maghayganti, hanapin mo siya. Nagbago ang ekspresyon ni Queenie at gulat na sinabi niya, maghayganti ka. Mateo, talagang. Patay na ba talaga siya? Ikinwento ni Allen ang mga pangyayari noong araw na iyon ang nakangiti. Agad na namutla si Queenie, isang malungkot na emosyon ang bumubukal sa kanyang puso. Ako. Anong problema ko? Malinaw na. Malinaw na kinamumuhian ko siya. Pero bakit? Parang gusto kong umiyak. Nang makita ni Allen ang eksenang ito, hindi niya napigil ang bumantong hininga habang sinasabi, masyadong arrogant at walang pakundangan ang batang iyon dahil sa kanyang kakayahan. Hindi niya alam kung paano pigilan ang sarili. Mamamatay din siya sa kalaunan sa Shadow Moon Sect. Ngayon, hindi ba't maganda na patay na siya? Maaari kang mag-focus sa paglilinang at magsikap na makarating sa Celestial Deity Realm sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay maaari ka nang maghanda para sa Bamboo Group Marshall Conclave. Hindi siya pinansin ni Queenie at umalis na may kalungkutan.
Pagkalipas ng ilang araw, isang Queenie na nakaputi ang lumitaw sa tuktok ng Firecloud Peak. Ang Queenie na walang anumang makeup, na nakasuot ng puti, ay tila isang dalagang engkanto na galing sa ibang mundo. Sa harap niya, isang sitara ang inilagay. Walang kwentang taong walang hiya. Ang sitara ni Queenie ko ay tutugtugin lamang para sa taong mahal ko. Pero binasted mo ako gamit ito at sinundan mo ako sa Shadowmoon Mountain Range. Galit ako sa iyo. Ngayon, pinaghiwalay na tayo ng kamatayan. Hindi na matutupad ang pangako ng araw na iyon. Ngayon, tutugtog ako ng isang himig sa aking sitara. Umaasa akong maririnig mo ang tunog ng aking sitara sa ilalim ng lupa. 10 daliri ang marahang gumagalaw, ang mga tunog ng sitara ay nanatili ng matamis, na umalangaw-ngaw sa buong Firecloud Peak. Isang libingan na libu-libong milya ang haba, kung saan walang lugar para magsalita ng malungkot na mga salita. Sa tunog ng sitara, ang lambot at lungkot na kirot ay nagbabadya sa lahat ng dako. Sa pagtatapos ng kanta, namumuo na ang mga luha sa mukha ni Queenie. Nakagalaw mo na pala ang mga kwerdas ng sitara ko. Nabulunan si Queenie. 1803. Walang mga taon sa loob ng tahanan. Lumipas ang panahon, 200 taon ang lumipas sa isang iglap. Sa Firecloud Peak, ito ay napakatiwangwang at tigang pa rin. Ngunit sa araw na ito, mayroong ilang karagdagang bilang sa tugatog. Isa sa kanila ang Lomingalinga sa paligid ng may takot at sinabing, nabalitaan ko na ang Firecloud Peak na ito ay mayroong ilang mababangas na halimaw na nasa ranggong ika-5 ranggo. Sana ay hindi natin sila makasalubong. Sabi ng nangunguna, saan ka natatakot? Napakalaki ng Firecloud Peak. Kaunti lang ang mababangas na halimaw na nasa ranggong 5, magkataong makakasalubong lang natin sila. Hanggat binubunot natin ang Crimson Tailgrass, matatapos natin ang misyon ng sect. May isa pang nagreklamo, Sus Mariosep. Bakit kinailangang tumubo itong Crimson Tailgrass sa Firecloud Peak? Mas mapanganib ang Firecloud Peak kumpara sa karamihan ng ibang lugar sa Shadowmoon Mountain Range. Biglang nagliwanag ang mga mata ng taong nangunguna at buong tuwa niyang sinabi, Crimson Tailgrass. Tumingin ang lahat, at sa di kalayuan ay may isang maliit na bungkos ng gamot na may espiritu. Ang mga daong kulay cream ay nakasunod ng napakahaba, parang buntot. Tuwang-tuwa ang iilang tao at dali-daling tumakbo palapit. Pero sa pagkakataong ito, isang aura na halos mawalan sila ng hininga ang biglang lumitaw. Pagkatapos, isang napakalaking oso ang lumitaw sa kanilang harapan. Desolate Cloud Ancient Bear. R-Rank 5 na mabangis na halimaw. W hindi naman siguro nagkataon yun, di ba? Nang makita ng nangunguna ang matandang oso, agad na namutla ang mukha nito, nanginginig ang pares ng mga binti. Isa rin siyang powerhouse ng 9th Firmament Divine Lord, pero sa harap ng matandang oso, ang lakas niya ay hindi sapat para tingnan. Ang mga mata ng Desolate Cloud Ancient Bear ay nagpakita ng isang nakamamatay na kislap at galit na sinabi, may ilang mga insekto na dumating para guluhin muli ang cultivation ng iyong lolo bear. Dapat talaga kayong mamatay. Gaya ng sabi niya, isang malakas na sampal ang ginawa niya. Sa ilalim ng nakapangangilabot na pressure na ito, ang ilang disipulo ng Shadowmoon Sect ay hindi makapag-ipon ng anumang pagnanais na lumaban, ipinikit ang kanilang mga mata at naghihintay ng kamatayan. Matandang oso, huwag mong saktan ang buhay nila. Bigla, isang boses ang nagmula sa masukal na kakahuyan. Naging seryoso ang ekspresyon ng matandang oso, at agad na naglaho ang kanyang aura kasabay ng hangin. Ang iilang disipulong iyon ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga dahil sa ginhawa, nakaramdam ng tuwa dahil nakaligtas sila sa isang sakuna. Nagpapasalamat ang disipulo Linfan kay Senior para sa iyong nakapagliligtas na biyaya. Yumuko ang nangungunang disipulo sa direksyon ng boses. Sumunod din ang iba isa-isa. Sa pananaw ni Linfan, para mapigilan ang isang mabangis na halimaw na nasa ranggong ika-5 ranggo gamit ang isang salita, tiyak na isa na itong pag-iral sa antas ng dikan. Kung hindi, dahil sa mababangas na katangian ng mababangas na hayop, paano ito makikinig ng masunurin? Sabi ng matandang oso nang may pagkadismaya, ikaw na batang lalaki, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Sa masukal na kakahuyan, isang binata na nakaputi ang dahan-daang lumabas. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Nang makita ng grupo ng mga disipulo si Mateo, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Naisip pa nga nila kung sino siyang senior o eksperto.
Sa loob ng kalahating araw na pamamasyal, pareho lang pala siya sa kanila, puro mga martial artist ng Divine Lord Realm. Maliban na lang, bakit naman magiging ganito kasunurin ang isang mabangis na halimaw na nasa ranggong ikalimang ranggo? Tumingin si Mateo sa Desolate Cloud Ancient Bear at nakangiting sinabi, "Matandang oso, hindi mo kailangang magpakita ng itsura na parang nagdusa ka ng husto at may malalim na puot. Sa loob ng 200 taon na ito, lumakas din ng malaki ang iyong lakas. Kaya hindi ba dapat mo akong pasalamatan?" Ang pag-iisa ni Mateo ay umabot ng 200 taon. Ang masaganang enerhiya ng Obstructed Tillage Spirit ay ang nagtulak din sa mabilis na pag-angat ng kaharian ni Mateo sa loob ng 200 taon, at nakarating sa Ninth Firmament Divine Lord sa isang iglap lamang. Natural din na nagkaroon ng malaking pagtaas ng lakas ang tatlong mababanges na halimaw sa ilalim ng gayong nagwawala at nagngangalit na espiritual na enerhiya. Sa kasalukuyan, ang kanilang lakas ay maihahambing na sa isang taong Second Firmament Celestial Deity. Nang makitang binanggit ito ni Mateo, napangiti ang matandang oso ng nahihiyang sinabi, "Hey, hindi ba't dahil pa rin sa iyo ang lahat?" Malamig na sabi ni Mateo, "Mabuti at alam mo." Nang marinig ng ilang disipulong iyon ang pag-uusap ni na Mateo at ng Desolate Cloud Ancient Bear, bawat isa sa kanila ay nagulat ng husto hanggang sa hindi na ito maaaring maging mas matindi pa. Kailan pa kaya makakausap ng ganito kapayapan ng isang tao ang mababangges na hayop? Bukod pa rito, si Mateo ay isa lamang Ninth Firmament Divine Lord. Nang marinig ang kanilang usapan, tila nakatira si Mateo sa Firecloud Peak na ito. Hindi ba't sinabing ang Firecloud Peak ay isa pa ring tigang na lupain, ang mga taong nagbubukas ng tirahan ay namamatay lahat dito? Kung gayon, ano ang nangyayari rito? Sumulyap si Mateo sa Crimson Tail Grass na hindi kalayuan at malamig na sinabi, "Nandito ba kayo para hanapin ang Crimson Tail Grass?" Huminga ng malalim si Lin Fan at sinabing nakahawak ang mga kamay, "Oo." "Junior Apprentice Brother, maaari bang maging lugar na ito ang iyong tahanan?" Dahan-daang tumanggaw si Mateo, itinuturing na palihim na kinilala ito, at sumagot ng isang tanong, "Saang sub-peak kayo nanggaling?" Hindi naglakas loob na mag-atubili si Lin Fan at sumagot, "Ang ilan sa amin ay mula sa Heavenly Heart Peak. Dahil natanggap namin ang mga misyon ng sekta at kailangan naming gamitin ang Crimson Tail Grass, kaya kami pumunta sa Firecloud Peak. Hindi namin inaasahan na may istorbo namin ang tahimik na cultivation ng Junior Apprentice Brother." Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, "Nagkataon lang na lumabas ako sa aking pag-iisa ngayon. Kung hindi, malamang hindi kayo papayagan ni matandang oso." Kumikirot ang puso ng lahat dahil sa mga sinabi niya, palihim na iniisip na sila ay sinuwerte. Yung hampas ni matandang oso kanina, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang mabangis na halimaw na nasa ranggong ikalimang ito ang siyang nagbabantay sa pinto ni Mateo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Sa pagbubukas ng tirahan sa Firecloud Peak, ang binatang ito ay dapat maging disipulo ng Tianying Peak. Ngunit kailan nagkaroon ng ganito kalaking kalunos-lunos na pag-iral ang Tianying Peak? Biglang may naisip si Mateo at tinanong si Lin Fan, "Tama, mayroon akong mabuting kapatid na nagngangalang Rolly, na nasa Heavenly Heart Peak din ninyo. Dahil 200 taon ko na siyang hindi nakikita, kumusta na kaya siya nitong mga nakaraang araw?" Pagkatapos ng entrance exam noon, sina Mateo, Rolly, Yang Fan, at ang iba pa ay itinalaga sa iba't ibang sub-peaks. Sina Rolly, Yang Fan, at ang iba pa ay may kanya-kanyang lahi bilang mga taga-suporta. Natural na hindi rin naman magiging pangit ang mga sub-peak na itinalaga sa kanila. Ang Heavenly Heart Peak ay maituturing ng katamtamang antas sa siyam na tuktok, ngunit ang mga mapagkukunan ay medyo sagana pa rin. Pagkabanggit kay Rolly, hindi napigilan ni Lin Fan na magbago ang mukha. Kumabog ng malakas ang puso ni Mateo, agad na nakaramdam ng hindi inaasahang pangyayari. Naging malamig ang ekspresyon kanyang mukha, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Anong problema niya? Nang maramdaman ni Lin Fan ang makapangyarihang aura ni Mateo, pakiramdam niya ay halos mawalan siya ng hininga. Iyan ang aura ng kamatayan. Ngayon lang niya nalaman na katulad din pala sila ng Ninth Firmament Divine Lords, pero alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas si Mateo kaysa sa kanya. Matapos pumasok si Rolly sa sekta, mabilis siyang umunlad at naging isang elite ng outer sect ng napakabilis.
Ngunit, sa huling 9 picks competition, nakasalubong ni Rolly si Hanlon ng Heavenly Bud pick. Sa huli, pinatawan siya ng isang nakamamatay na suntok ni Hanlon sa entablado. Ngayon, isa na siyang Pyle, na itinalaga bilang isang miscellaneous affairs disciple. Nang sabihin ni Lin Fang na, tapos na, natuklasan niya na may nakasabit na yelo sa mukha ni Mateo, at hindi mapigilan ng kanyang puso ang pagtibok ng malakas. Tila nakakita siya ng nag-aalab na galit sa katawan ni Mateo. Punong-puno ito ng galit, di ba? Pumitas kayo ng Crimson Tailgrass at umalis na kayo, biglang sabi ni Mateo. Para bang nabigyan ng amnestia si Lin Fan, dahil walang humpay siyang nagpapasalamat kay Mateo. Saka lamang siya nagpaalam at umalis. Pagkatapos umalis ng ilang tao, ang mukha ni Mateo ay naging kasing lamig ng yelo habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Bryson, Hanlon, kayo ay talagang matapang. Natural na naunawaan ni Mateo sa kanyang puso. Naalala ni Hanlon si Rolly, at dahil dito, nasangkot siya nito. Lalong lumalim ang kanyang alitan sa angka ng Soaring Flower. Napagaspang ng taong ito, Rolly, pero prangka at tapat din. Karapat-dapat siyang maging isang mabuting kapatid. Matandang oso, tulungan ninyo akong bantayan ng mabuti ang tahanan. May mga bagay akong kailangan puntahan, sabi ni Mateo sa matandang oso. Tumango si Old Bear at sinabing, relax lang, kasama kaming tatlo, maliban na lang kung ang mga Daken Powerhouse ng Shadow Moon Sect ang pupunta, kung hindi, walang makakagalaw sa lugar na ito. Tumango si Mateo, habang nakataas ang mga paa palabas, at unti-unting nawawala ang kanyang anyo mula sa Firecloud Peak. 1804. Hampas. Pinagawa kitang magdala ng ilang piraso ng mabibigat na gintong bato at sinayang mo ang sarili mong oras. Hindi ka kumain ng kanin. Sabi ko, ikaw na walang kwenta, ano pang silbi mo? Bakit hindi ka na lang pumunta at mamatay? Isang supervisor ng 7th Firmament Divine Lord ang may hawak na latigo, at marahas itong itinapat sa isang matipunong lalaki. Malalim ang hampas na iyon hanggang sa makita ang buto. Putok. Hindi pa rin niya nailabas ang galit niya ng ganito at sinundan pa ito ng sipa sa katawan ng matipunong lalaking iyon, diretso itong sinipa palayo. Nang bumagsak sa lupa ang matipunong lalaki, agad siyang samuka ng isang malaking subo ng sariwang dugo. Isang dosenang disipulo na may iba't ibang larangan ang nakatayo sa harap ng supervisor na iyon, bawat isa ay lubos na magalang. Walang nangahas na lumapit. Nakasuot ang supervisor ng kasuotan ng mga disipulo ng Heavenly Heart Peak. Nakakaakit siya ng pansin. Nahirapan si Rolly na tumayo, malamig na nakatingin sa supervisor, habang mariing nakakuyom ang kanyang mga panga. Hindi naman mababa ang init ng ulo mo. Ang lakas pa rin ng loob mong titigan ako. Patitigan kita. Hampas. Isa pang letigo ang hamampas. Natanggal ang laman sa mukha ni Rolly, na mukhang kakila-kilabot at mabangis. Ang teknik ng supervisor na iyon ay malinaw na napakahusay. Ang banal na asensya na ginamit ay tama lang. Ang paglapag ng letigo na ito ay hindi papatay ng mga tao, ngunit tiyak na babalatan nito ang balat at laman, at ang sakit ay tumatagos sa utak. Madilim ang ekspresyon ni Rolly habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, Rostan, umakyat ako sa bundok para maghatid ng mabibigat na gintong bato, pero nagkataong nakasalubong ko si Jin Yaoli. Tapos pinagawa niya sa akin ang mga bagay-bagay. Nasasabi mo bang hindi mo ito inayos? Galit na sabi ni Rostan nang marinig niya iyon, walang hiya, isang disipulo lang na mahilig sa iba't ibang gawain ang nangahas na Sir ang isang disipulo ng isang panlabas na sekta. Nakakain ka na ba ng puso ng oso o abdo ng leopardo? Hampas. Pagkatapos magsalita, isa na namang palo ang dumating. Mapanghamak na sabi ni Rostan, sa tingin mo ba ay isa ka pa ring mataas at makapangyarihang henyong disipulo? Isa ka na lamang ngayong walang kwenta. Isa kang ganap at walang kwentang tao. Hahaha. Dahil malubhang nasugatan si Rolly ni Hanlon ng mga panahong iyon, kahit na dumaan siya sa panahon ng paggaling, hindi na siya nakabalik sa kanyang tugatog na estado. Ang kasalukuyang kaharian ni Rolly ay bumagsak ng husto at tanging ang Third Firmament Divine Lord Cultivation lamang ang mayroon siya. Kaya sa harap ni Rostan, wala siyang lakas para gumanti. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Rolly habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, ikaw na Alipors, kung may kakayahan ka, patayin mo ako.
Kung hindi, darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Matigas ang ulo niya. Kahit na napahiya siya sa lahat ng paraan, hindi siya kailanman sumuko. Tumawa ng malakas si Rostan at sinabing, papatayin ka. Bakit kailangan kitang patayin? Masaya ako ngayon araw-araw. Hindi ba mawawala ng maraming kasiyahan ang pagpatay sa iyo? Isa pa, pinasaya mo ako ng husto ni Senior Apprentice Brother Zong. Pero sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako masaya. Kaya, tiisin mo ang galit ko. Pagkatapos magsalita, ang letigo ni Rostan ay dumapo sa katawan ni Rolly na parang dila ng isang makamandag na ahas na kumikislap. Ang lalaking ito ay malinaw na dalubhasa sa pagpapahirap sa mga tao. Sa bawat pagtama ng hagupit, natatanggal ang laman at balat sa katawan ni Rolly. Hindi ito nakamamatay, ngunit mas kakilakilabot pa ito kaysa sa kamatayan. Pinalo si Rolly hanggang sa patuloy itong gamulong sa lupa, ngunit tumangging gumawa ng kahit kaunting ingay, pilit itong tiniis. Hampas. Tumunog ang letigo ngunit hindi lumapag sa pagkakataong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Rostan. Naramdaman na lang niya ang panlalabo ng kanyang paningin, at isang tao ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Mahigpit na hinawakan ng taong iyon ang letigo sa kanyang kamay. Kahit anong pilit ni Rostan na igalaw ang kanyang letigo, hindi niya ito mabunot. Namula ang mukha ni Rostan dahil sa pagod habang sinasabi niya, bibitawan mo ako. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mateo, bahagyang nanginginig ang kanyang pulso, at ang letigo ay natanggal sa kanyang kamay. Nagulat si Rostan sa loob-loob niya at sinabi ng may malungkot na ekspresyon, sino? Sino ka, para manggahas na kumilos ng walang pakundangan sa aking heavenly heartbeat? Alam mo ba? Kilala mo ba kung sino ako? Malamig na sabi ni Mateo, alam ko. Ikaw ang Alipors ni Hanlan. Nagbago ang mukha ni Rostan. Paano niya hindi malalaman na nandito pala si Mateo para maghanap ng gulo? Pero nasanay na siyang magmukmak araw-araw dahil umaasa siya sa katotohanang miyembro siya ng angkan ng Soaring Flower. Kaya naman, hindi niya sineryoso si Mateo. Isa lamang siyang disipulo ng outer sect na hindi pa niya nakikita noon, kaya pa rin ba niyang hamanin ang lahi ng Soaring Flower? Ako. Binabalaan kita. Miyembro ako ng angkan ng Soaring Flower, kung maglalakas loob kang hawakan ako, hindi maganda ang kahihinatnin mo. Mukhang matigas si Rostan sa panlabas ngunit mahiyain sa loob habang pinagbabantaan niya si Mateo. Nang marinig iyon ni Mateo, napangiti siya. Kung hindi mo sinabing miyembro ka ng lahi ng Soaring Flower, baka suntukin pa rin kita. Pero ngayon, mamamatay ka ng napakasama. Matagal nang may kasaysayan ang alitan ni Mateo at ng angkan ng Soaring Flower. Ginamit pa nga ito ng lalaking ito para takutin siya, tunay ngang ang kasamaang dala natin sa ating mga sarili ang pinakamahirap tiisin. Gayunpaman, hindi agad gumawa ng kahit ano si Mateo sa kanya, kundi yumuko at sinuri si Rolly. Nawalan na ng malay si Rolly sa sakit. Sa kasalukuyan, tila namulaklak ang kanyang katawan, natuklap ang balat at napunit ang laman, wala ni isang buo na bahagi sa kanyang katawan mula ulo hanggang tali. Matagal nang sumabog ang galit sa puso ni Mateo. Kumuha siya ng gamot, isinuksok ito sa bibig ni Rolly at ginamit ang banal na asensya para tulungan siyang maproseso ito. Nang makita ni Rostan ang eksenang ito, sinamantala niya ang pagkakataon nang hindi ito pinapansin ni Mateo, gusto niyang makatakas. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang kanyang pigire, isang puwersa ang dumating na sa himpapawid. Putok. Tinamaan ang likod ng mga binti ni Rostan, dahilan para mapaluhod siya. Nahawakan ito ni Mateo ng napakatumpak. Nanghihina na ang mga binti ni Rostan. Hindi na niya kayang tumakbo pa. Huwag kang magmadali. Hindi pa nagsisimula, para saan tatakbo? Tila galing sa ilalim ng lupa ang walang pakialam na boses ni Mateo, kaya nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Gusto niyang tumakbo, pero hindi niya magawa. Maya-maya lang, dahan-daang nagising si Rolly. Ang mga pinsala sa kanyang katawan ay mabilis nang gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Puro sugat lang iyon sa laman, kahit masakit, hindi naman malaking bagay. Siyempre, dumating din si Mateo sa tamang oras. Kung hindi, mahirap sabihin. Mateo, ikaw, hindi ka naman talaga namatay. Nang imulat ni Rolly ang kanyang mga mata at makita si Mateo, hindi niya iwasang mamangha.
Mula pa noong 200 taon na ang nakalilipas, habang tumutugtog si Queenie ng himig sa sitare sa Firecloud Peak, alam na ng lahat na patay na si Mateo. Pero si Mateo ay nakatayo sa harap niya ngayon ng buhay. Hindi, sandali, pagkalipas ng 200 taon, mula sa pagiging isang 6th Firmament Divine Lord patungo sa pagiging isang 9th Firmament Divine Lord, ano? Anong bilis ito? Ngumiti si Mateo at sinabing, may mga bagay, mamaya na lang tayo mag-usap. Sa ngayon, maghihiganti tayo kung may hinanakit, at maghihiganti kung may sama ng loob. Gaya ng sinabi niya, ipinasa ni Mateo ang latigo kay Rolly. Nagulat si Rolly at agad na naintindihan. Sa loob ng ilang taon, pinahirapan siya ni Rostan hanggang sa bingit ng kamatayan. Maraming beses niyang gustong magpakamatay ngunit tiniis niya ito. Siya ay isang taong may napakatigas at matiyagang personalidad, ngunit nakaya niya pa rin hanggang sa huli. Kahit alam niyang mahirap bumalik sa kanyang tugatog, lagi pa rin niyang pinanghahawakan ang kislap ng pag-asa. Tinanggap ni Rolly ang latigo at nagngangalit ang mga ngipin, Mateo, salamat. Ngumiti si Mateo at sinabing, magkapatid tayo, ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Isa lamang itong maliit na isda. Kaya bilasan mo at patayin mo siya. Nangangahas ka bang gumawa ng eksena sa akin? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rolly, agad na nahulaan kung ano ang gustong gawin ni Mateo. Nagngingit-ngit siya at sinabing, ganito na ako, ano ang hindi mangangahas? Kahit hindi ako makabalik sa tuktok, sa sama ng loob na ito, kailangan ko rin itong ipaghiganti. Ito lang. Hihilahin ka nito pababa ng ganito. Ngumisi si Mateo at sinabing, hilahin mo ako pababa. Hey hey, ang puot ko sa angkan ng soaring flower ay matagal nang hindi mapagkakasundo na puot. Natigilan si Rolly at biglang tumango at sinabing, hindi ka man lang natatakot, ano ang kinatatakutan ko? Pero itong si Rostan, kailangan kong mailabas ng maayos ang sama ng loob ko ngayon. Pagkatapos magsalita, dahan daw ang naglakad si Rolly papunta kay Rostan. Nagbago ang ekspresyon ni Rostan at nagbanta, Rolly, ikaw na walang kwenta. Nangangahas ka bang saktan ako? Malamig na ngumiti si Rolly at sinabing, tanga ka ba? Ang hindi kita natama nitong ilang taon ay dahil hindi kita matalo. Kung hindi, matagal ka nang namatay ng 10,000 beses. Ngayon, nandito na ang kapatid ko. Kaya lasapin mo na lang ng mabuti. 1805. Mga baboy ba kayo? Hindi nyo nga kayang harapin ang napakaliit na bagay na to. Sa pagkakataong ito, hinayaan nyo na naman si Amber na magpakatanga. Sa loob ng isang maliit na silid sa Heavenly Bod Peak, kasalukuyang sumisigaw si Hanlan sa mga disipulo ng angkan ng soaring flower. Malinaw na labis siyang nalungkot. Pagkatapos ng 200 taon ng paglilinang, si Hanlan, na may talentong higit pa sa iba, ay nakamit na ang tagumpay upang maging isang kalahating hakbang na celestial deity. Isang hakbang na lang at mararating na niya ang celestial deity realm. At siya rin ang opisyal na magiging numero 1 tao sa outer sect lineage ng soaring flower lineage. Nag-aagawan sila ni Amber, na siyang naging numero 1 tao sa outer sect lineage ng Cloudsword lineage. Ang dalawang taong ito ay palihim ding naglalaban noon pa man. Mariing pinagalitan ni Hanlan ang mga disipulo. Biglang may dumating at nagulat, na nagsasabing may naghahanap sa kanya sa labas. Sumanghel siya ng malamig at galit na sinabi, maghintay lang kayong lahat, makukuha rin ninyo ang lahat. Pagkalabas niya ng pinto, nakita ni Hanlan si Rostan na ang balat ay nabalatan at ang laman ay punit-punit. Sumimangot siya at sinabing, Rostan, sino ang bumugbog sa iyo ng ganito? Bagamat hindi gaanong kalaki ang talento ni Rostan, alam niya kung paano magpasaya sa mga tao at maaasahan din sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kaya naman labis siyang nagustuhan ni Hanlan. Kailangan ding tumingin sa amo kapag nambubugbog ng aso. Ang Shadow Moon sect na ito ay mayroon pa ring isang taong nang-ahas na hawakan ang kanyang mga tauhan, ang kay Hanlan. Ako ito. Sa likod ni Rostan, lumitaw ang isang figure. Malapit nang matanggal ni Hanlan ang hawakan nang bigla siyang tumalon na parang nakakita ng multo at nauutil na sinabi, Why, ikaw? Bakit hindi ka papatay? Hindi ka namatay, paano ako maglalakas loob na mamatay? Hampas. Hindi pa humihina ang boses niya nang itinaas ni Mateo ang kamay niya na parang kidlat at sinampal. Malinaw at matunog.
Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, sinampal agad ni Mateo si Hanlon hanggang sa mag-aagawan ito ng ngipin sa lupa. Siyempre, kahit nahanda siya, imposible ring maiwasan ang ataking ito ni Mateo. Ang eksenang ito ay agad na nakaakit ng isang malaking grupo ng mga disipulo upang pumalibot at manood. Sino ang taong ito? Para talagang manggahas na saktan si Hanlon, ayaw na niyang mabuhay. Hindi pa nakikita noon. Kailan lumitaw ang ganito kalakas na pag-iral sa mga disipulo ng outer sect? Isa lamang itong palihim na pag-atake, di ba? Sa lakas ni Hanlon, imposibleng maging katapat ni Hanlon siya, isang Ninth Firmament Divine Lord. Gumapang si Hanlon na tumayo at naramdaman na lamang ang pag-ikot ng mundo, hindi niya mahanap ang kanyang direksyon. Pagkatapos niyang umugoy ng matagal ay saka lamang niya malabong nakita ang figure ni Mateo. Galit siyang umungol, ikaw. Talaga bang nang-ahas kang saktan ako? Sasabihin ko sa iyo ng malinaw, ikaw. Mamamatay ka ng napakasama. Umiling si Mateo at bumantong hininga, ang mga salitang ito, ikaw man, o si Bryson, o si Allen, ay ilang beses mo nang sinabi. Pero ayos pa rin ako ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Hanlon, umikot ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi talaga siya ang katapat ni Mateo, kaya hindi niya magawang pigilan ang sarili. Noong panahong si Mateo ay 6th Firmament Divine Lord, siya, isang 9th Firmament Divine Lord, ay wala pang katapat. Ang kasalukuyang Mateo ay sumikat na ng husto, direktang nakapasok upang maging isang 9th Firmament Divine Lord. Siya, ang half-step celestial deity na ito, ay hindi naman talaga kayang pagmasdan. Sa bahaging ito, alam ni Hanlon sa kanyang puso. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ipaalam kay Bryson. Sa oras na ito, lumabas din ang mga disipulo ng angkan ng Soaring Flower. Palihim siyang nagsenyas ng kamay sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Naunawaan ito ng disipulo kaya tumalikod siya at umalis. Paano kaya makakatakas sa paningin ni Mateo ang eksenang ito? Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan bagkus ay hinayaan niya itong umalis. Ngayon, determinado si Mateo na pasabugan ang bagay na ito. Lumakad ka, yumuko ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. Malamig na sabi ni Mateo. Nagulat si Hanlon. Habang nakatingin sa direksyong itinuro ni Mateo, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Rolly. Gusto mo bang yumuko ako at humingi ng tawad sa walang kwentang to? Imposible yan. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Inilabas ni Hanlon ang kanyang leeg, ipinapakita ang itsura ng sitwasyon na napakasama na kaya't wala nang ibang epekto kung palaling pa ito. Maliban na lang, ang mga salita niya ay nagpang-inag sa lahat. Ang mga tao sa kanilang paligid ay pawang mga disipulo ng outer sect, natural lang na alam nila ang kapangyarihan ni Hanlon at alam din nila na karaniwan itong kumikilos na parang isang malupit na pinuno. Ngayon, nang sampelan siya ng isang tao, hindi man lang siya nang ahas na lumaban. Gulat na gulat ang tingin ng lahat kay Mateo. Anong klaseng Diyos ang hindi kilalang lalaking ito? Hampas. Isa pang sampal. Noong huling beses, kaliwang bahagi ng mukha ang ginamit. Ngayon naman, kanang bahagi naman ang ginamit. Dalawang sampal ang tumama sa kalahati ng ngipin ni Hanlon. Sa kanyang mukha, 10 bakas ng daliri ang malinaw na makikita. Hindi aalis, sampelan mo ako hanggang sa makaalis ka. Malamig na sabi ni Mateo. Nagngingit-ngit si Hanlon at sinabing, hindi ako sasama. Sus Mariosep, sa tingin mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Tumingin si Mateo kay Hanlon at ngumiti hanggang sa tumindi ang balahibo niya, at sinabing, kung sa tingin mo ay kaya mong umiwas, huwag kang mag-atubiling subukan. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay ng walang pagmamadali, at agad na naging alerto si Hanlon. Pagkatapos, nagtagal ang kamay ni Mateo para hamampas. Gustong umiwas ni Hanlon, ang kanyang teknik sa paggalaw ay kasing bilis ng kidlat. Sa sandaling ito, ang kanyang kalahating hakbang na lakas ng celestial deity ay naipakita ng buo. Gayunpaman. Hampas. Isa na namang napakalinaw na tunog ng pagsampal ang narinig, sinampal si Hanlon hanggang sa lumipad ito ng paalang. Sasama ka ba o hindi? Tanong ulit ni Mateo. Hindi kalayuan, ang buong pagkatao ni Rolly ay natulala sa panunood. Hanggang ngayon lang niya alam kung gaano kalakas ang lakas ni Mateo.
Sa harap niya, ang Hanlan na kasing lakas ng isang Diyos sa langit ay wala talagang kahit kaunting lakas para gumanti sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Hindi niya maiwasan ang sampal mula kay Mateo. Ang dalawang taong ito ay hindi magkapareho ang antas ng kanilang pagkatao. Isa iyan sa mga kalahating hakbang na celestial deity. Kahit na ang mga half-step celestial deities ay hindi kasing husay ng mga totoong celestial deity powerhouse, kumpara sa Ninth Firmament Divine Lords, sila ay mga powerhouse mula sa ibang mundo. Pero para pa rin siyang marupok na papel sa harap ni Mateo. Hindi ako nagsasalita, kung ganoon ay tatanggapin ko na lang dahil hindi ka aalis. Malamig na sabi ni Mateo at muling sinampal ng malakas. Sinampal si Hanlan hanggang sa makakita siya ng mga bituin, habang nahihilo ang buong ulo. Hindi rin nagsalita si Mateo, sampal lang ng sampal ang ginawa niya. Sa wakas, hindi na nakatiis si Hanlan. Hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng hilaga, timog, silangan, at kanluran sa mga sandaling iyon. Mabilis siyang sumigaw, sige. Sasama ako. Alam ni Hanlan na hindi siya makakatagal hanggat hindi dumarating si Bryson. Ngayon, ang mayroon na lamang ay oras ng pagbili. Kapag dumating si Bryson, ibabalik niya ito kay Mateo ng 1,000 beses. Dahil 4 na beses na sunod-sunod na sinampal ni Mateo, namamaga ang mukha ni Hanlan, at naging ulo ng baboy. Para lang makita siyang unti-unting nag-aalangan sa oras, halos gumalaw sa harap ni Rolly. Matalim ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya sa malamig na boses, lumuhod ka. Nabugbog ng walang hiya si Hanlan ni Mateo. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na niya napigilan ang sarili at napaluhod ng may malakas na kalabog. Ang dapat mong gawin, hindi mo na kailangan pang turuan kita, di ba? Malamig na sabi ni Mateo. Nagmamadaling sinabi ni Hanlan, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Rolly, ako. Pasensya na. Gaya ng sinabi niya, humingi ng tawad si Hanlan habang siya ay yumuko. Malamig na sinabi ni Mateo, kung hindi kita pipigilan, hindi ka maaaring huminto. Yumuko ka ng buong puso hanggang sa masiyahan ang kapatid ko. Paano nagawang tumigil ni Hanlan? Patuloy siyang yumuko ng ganoon lang at humingi ng tawad. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay nanlaki ang kanilang mga bibig, ang mga matang puno ng hindi makapaniwala. Simula nang pumasok si Hanlan sa sekta ng mahigit 200 taon, palagi na lang siyang nakikipagtalik sa mga tao. Kailan pa kaya siya pinapahiya ng ibang tao ng ganito? Pero palihim din silang pinagpawisan sa takot para kay Mateo. Labis itong ikinagalit ng mga tao ng angkan ng Soaring Flower. 1806. Sa Heavenly Bod Peak, parami ng parami ang mga taong nakapalibot at nanonood. Unti-unting tumulo ang pawis sa noo ni Rolly. Medyo malaki ang kaguluhang ito. Patuloy mo pa ang paggawa ng gulo na tulad nito, makakapag-alala lang yan sa sekta. Ang mga bagay sa pagitan ng mga disipulo, hanggat hindi ito lalampas sa batas at hindi lalabag sa mga patakaran ng sekta, wala itong masyadong pakialam ang sekta. Pero medyo lumaki ang insidenteng ito ngayon. Mateo, may daan talaga ang langit pero ayaw mong maglakad. Walang gate ang impyerno pero gusto mo pang pasukin ng walang tigil. Hindi pa dumarating ang tao at nauna nang dumating ang boses. Malinaw na si Bryson ang dumating. Nang marinig ni Hanlan ang boses na ito, agad siyang natuwa ng husto. Mabilis siyang tumayo at tumawa ng malakas, hahaha. Mateo, siguradong patay ka na sa pagkakataong ito. Sawang-sawa ka ng mabuhay para saktan ang lahi kong Soaring Flower. Tiningnan siya ni Mateo na parang tanga at direktang sinipa ang isang paa. Gustong umiwas ni Hanlan, pero paano siya makakaiwas? Matigas ang tama niya at hindi siya makabangon ng matagal. Sige. Ngayong kwadrado na ang score ng kapatid ko, dapat na nating ayusin ang atin. Malamig na tinapakan ni Mateo ang kanyang dibdib at sinabi. Sumugod si Bryson at nagkataong nakita ang eksenang ito, at agad na nagliyab sa galit. Mateo, bitawan mo si Hanlan. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama. Galit na sabi ni Bryson. Ngumiti si Mateo at sinabing, mga hanggal ba ang lahi mo ng Soaring Flower? Ginagawa mo na akong mamatay ng napakasama, bakit ko pa siya hahayaang mawala? Nang marinig ng lahat ang mayabang na mga salita ni Mateo, lahat sila ay nagulat. Si Bryson iyon.
Ang lakas ng loob ng lalaking ito na kausapin si Bryson ng ganito, hindi niya talaga alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Gaya ng sinabi niya, marahas na inapakan pa ni Mateo ang dibdib ni Hanlan. Sa mukha si Hanlan ng malaking subo ng dugo kasabay ng pag-ubo. Nabaliw ng husto si Hanlan. Hawak ang dugo sa kanyang bibig, natawa siya ng galit at sinabing, Mateo, ikaw. Tamaan mo. Habang malakas ang tamaan mo, mas nakakatakot ang paghihiganti ng senior apprentice brother Bryson. Kaya mo ba akong patayin? B, sige na. Patayin mo na ako. H, hahaha. Madilim ang tingin ni Bryson habang unti-unting lumalapit kay Mateo, habang ang aura ay lalong lumalakas. Tama ang sinabi ni Hanlan, kahit pahiramin ka pa ng ilang apdo, nang ahas ka bang. Patayin siya. Gamit ang isang taong hindi mo naman pinanggahasang patayin para takutin ako, gaano. Katanga. Sa bawat hakbang niya, tumataas ng husto ang aura ni Bryson. Ang pressure ng Celestial Deity Realm ay nagtulak sa lahat na paulit-ulit na umatras. Habang si Mateo ang siyang nagdurusa. Gusto niyang gamitin ang aura niya para sumuko si Mateo. Pumutok. Sa oras na ito, narinig ang tunog ng pagkabali ng buto. Si Hanlan ay muling samuka ng malaking dugo, ang kanyang mga pinsala ay labis ng malala. Walang kahit kaunting awa na yamakap si Mateo. Tumingin siya kay Bryson at sinabing may bahagyang ngiti, sabi mo yan. Hindi ko siya gustong patayin. Subukan mo pang sabihin yan ng isang beses pa. Pabigat ng pabigat ang puwersa sa ilalim ng paa ni Mateo. Namilog ang mga mata ni Hanlan, tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, halatang hindi na siya kayang mabuhay pa. Nang makita ni Bryson ang eksenang ito, hindi mapigilan ang kanyang mga mata na maging mapanuri, ang kahangahangang momentum sa kanyang katawan ay agad na naglaho sa hangin. Naisip niya na dahil sa kanyang kahangahangang momentum kasama ang mga patakaran ng sekta, maaari niyang basagin ang kagustuhan ni Mateo. Pero sino ang mag-aakala na hindi man lang naantig si Mateo? Mateo, baliw ka. Nangahas ka bang patayin ang kapwa mo apprentice sa loob ng sekta? Matindi ang galit na boses ni Bryson. Kapwa apprentice. Hey! Ang dalawang salitang lumalabas sa bibig mo ay talagang Saturday Ira. Noong entrance exam, gusto na akong patayin ni Hanlan. Pero kulang na kulang ang lakas niya. Nang malinaw na papatayin ko siya, tinambangan mo ako gamit ang Celestial Deity Realm Cultivation. Kalaunan, pumasok ako sa sekta, gumamit ka ng kasuklam-suklam na paraan para mapunta ako sa Firecloud Peak para magbukas ng tirahan. Nangahas kang sabihin na. Hindi mo ginawa iyon para patayin ako. Kung ito lang ang dahilan, kalimutan mo na rin iyon. Walang sama ng loob o puot si Rolly sa inyo. Pero dahil lang sa relasyon natin, sinira ni Hanlan ang kanyang cultivation at pinahiya pa siya ng kanyang mga nasasakupan. Ngayon, dapat kayong mamatay. Malakas na sinabi ni Mateo, na ikinagulat ng lahat. Hindi pa nila naririnig noon na sa mga disipulong pumasok sa sekta ngayong panahon, mayroon pa ring ganoong kalaking nilalang. Ang mahalagang punto ay tinambangan ni Bryson si Mateo gamit ang lakas ng First Firmament Celestial Deity at nakaligtas nga si Mateo ng ligtas. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang hindi kapani-paniwala. Ang mga pamamaraan ni Bryson ay talagang nagdulot din ng paghamak sa mga tao. Pagsusulit sa pagpasok para talagang magbigay ng nakamamatay na suntok sa isang disipulo na hindi pa opisyal na pumapasok sa sekta, napakawalandiya. Tiningnan ni Bryson ang Hanlan na napapaluhod sa lupa at sinabi sa seryosong boses, bilasan mo siyang pakawalan. Kung mamamatay si Hanlan, mamamatay ka rin. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, ganoon ba? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Malungkot ang ekspresyon ni Bryson, at ang kanyang mga titig ay tila nag-aalangan. Biglang may ilang figure na lumipad mula sa abot tanaw. Nagliwanag ang mga mata ni Bryson, at ang kanyang tingin kay Mateo ay naging puno ng pagmamalaki. Walang hiya ka, ang manggahas na sakta ng kapwa mo apprentice sa liwanag ng araw. Paano ka nakikiusap? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapag mula sa langit. Ang kanyang aura ay pambihira. Malinaw na isa siyang mataas na antas na Celestial Deity Realm. Nang makita ang Hanlan na malubhang nasugatan at malapit nang mamatay sa ilalim ng paa ni Mateo, labis na nagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Ikinuyom ni Bryson ang kanyang mga kamao at sinabing, Dickinson, ang batang ito ay napakalupit at mabangis. Binugbog niya si Hanlon ng ganito nang walang sinasabi pagkatapos niyang umakyat sa Heavenly Bald Peak. Kung hindi niya maaalis ang halimaw na ito, ang ating mga disipulo ng Shadow Moon Sect ay lubos na madidismaya. Tinitigan ni Dickinson si Mateo at sinabi sa malamig na boses, ang upuang ito ay ang Deacon Yunjezing ng Law Enforcement Hall. Ngayon, iniuutos ko sa iyo na pakawalan si Hanlon at sumuko ng hindi lumalaban, at tanggapin ang parusa ng sekta. Tumingin si Mateo kay Dickinson at biglang ngumiti at sinabing, Dickinson, kung hindi ako nagkamali ng hula, miyembro ka rin ng kanang Soaring Flower, hindi ba? Nagbago ang mukha ni Dickinson at sinabi niya sa malamig na boses, kawalang galang. Pagpasok sa sekta, lahat tayo ay mga disipulo ng Shadow Moon Sect. Maliit na hayop na hindi pa rin siya banibitawan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, sige na, gusto kong tingnan kung paano ka hindi magiging magalang. Gaya ng sabi niya, medyo bumigat muli ang puwersa sa ilalim ng kanyang paa. Ang kaawa-awang si Hanlon ay humihinga na lamang at hindi na humihinga palabas. Paulit-ulit siyang gustong patayin ng lalaking ito, paano siya mabitawan ni Mateo. Nang makita ni Dickinson ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay naging malungkot ng husto. Hindi man lang siya binigyan ng kahit anong mukha ni Mateo na ito. Si Hanlon ay isang mahalagang talento ng angkan ng Soaring Flower. Kahit na hindi siya maihahambing kay Queenie, ang kanyang posisyon ay hindi rin mapapalitan. Kaya naman, hindi siya maaaring mamatay. Dahil din dito kung bakit nag-aalangan sina Dickinson at Bryson na kumilos dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Nang magkatampuhan na ang magkabilang panig, parami ng paraming tao ang nagdagsaan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Shadow Moon Sect. Sa Canopy Peak, nang marinig ni Queenie ang balitang ito, hindi napigilan ng kanyang magandang katawan ang panginginig, at bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Sa Tianjin Peak, isang magtutroso na kasalukuyang nagsisibak ng panggatong ay biglang napukaw ang kanyang mga iniisip at nakangiting sinabi, hey, hindi nga binaygo ng batang ito ang matandang ito. Gusto lang malaman ng matandang ito kung paano mo planong malampasan ang balakid na ito. Pagkatapos magsalita, unti-unting naglaho ang kanyang katawan sa kanyang kinatatayuan, at tuluyang nawala ng malay. Samantala, isang matandang lalaki ang dahan-daang lumabas, lumapit kay Mateo, at sinabi sa isang seryosong boses, ako ang pinuno ng elder ng Antihall ng Heavenly Bald Peak. Binata, magpakita ka ng awa hanggat maaari. Bigyan mo ng mukha ang matandang ito at hayaan mong umalis si Hanlon. Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, pasensya na, ngayon, wala akong ihaharap na mukha. Dapat siyang mamatay. Pagkatapos magsalita, biglang napayuko si Mateo, at tuluyang nasira ang dibdib ni Hanlon. 1807. Ikaw. Talaga. Talaga bang pumatay sa kanya? Tiningnan ni Bryson ang Hanlon na patay na. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, talagang nakapatay si Mateo ng isang tao. Ang ekspresyon ng Antihall Head Elder ng Heavenly Bald Peak ay sukdulan ng pangit. Akala niya ay sapat na ang laki ng kanyang prestihiyo, sapat na ang taas ng kanyang katayuan, ngunit tuluyan siyang binaliwala ni Mateo. Ayos lang sana kung hindi niya sabihin. Sa sandaling sinabi niya, agad na tinapakan ni Mateo si Hanlon hanggang sa mamatay. Ito. Butas nito ang basket. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Wala pang nangahas pumatay ng mga tao sa loob ng mga hangganan ng mga sub-peak, ang lalaking ito ay naghahanap ng kamatayan. Baka iniisip niya ang pagkawasak ng isa't isa. Tutal, sobra na ang lahi ng Soaring Flower. Tungkol sa ganitong uri ng pagpatay na parang pagpapakamatay, lahat ay lipos din ng kalituhan. May isip na lang na nawala ng malay si Mateo sa kanyang puot at gusto niyang mamatay kasama si Hanlon. Labis na nalungkot ang ekspresyon ni Dickinson at galit na sumigaw, ang lakas ng loob mo. Pabagsakin mo siya para sa akin. Sa likuran niya, dalawang powerhouse ng Celestial Deity Realm ang matagal nang nakapag-ipon ng kanilang kapangyarihan, naghihintay na ilabas. Sa ilalim ng utos, mabilis silang tumakbo patungo kay Mateo na parang kidlat. Tumigil ka. Isang mahinahong boses ang narinig, ang figure ni Queenie ay lumitaw sa tamang oras, humarang sa harap ni Mateo.
Medyo nagulat si Mateo sa biglaang pagbabagong ito. Lumingon si Queenie at sumulyap kay Mateo, ang mga mata nito ay puno ng pagiging komplikado, tila may libu-libong salita na gustong sabihin. Gayunpaman, malinaw na hindi ngayon ang tamang oras para magsalita. Nagulat ang lahat sa biglaang paglitaw ni Queenie. Dickinson, kahit nilabag ni Mateo ang mga patakaran ng sekta, ang bagay na ito ay sinimulan ni na Bryson at Hanlan. Paulit-ulit nilang gustong patayin si Mateo. Nakita ko mismo. Ang kasalukuyang Queenie ay iba kaysa noong siya ay bagong pasok pa lamang sa sekta. Ang taong siya noon ay tila medyo walang karanasan pa rin, na hinahadlangan ni Allen sa lahat ng aspeto na parang isang nakababatang kapatid. Pero ngayon, ibang-iba na ang aura niya. Kapag nagsasalita siya, kitang-kita niya ang pagkamangha ng hindi nagagalit, taglay ang marangal na kilos ng isang soberano. Sa paglipas ng mahigit 200 taon, matagal nang nakapasok si Queenie sa Celestial Deity Realm. Ang kanyang kasalukuyang aura ay hindi rin naman gaanong mas mahina kumpara kay Bryson. Ang mga prodigy ay mga prodigy, ang kanilang tumataas na takbo ay hindi kayang pigilan ni Newman. Nang magsalita siya, nag-iba ang bigat. Kahit si Dickinson ay hindi rin basta-basta nang ahas na sabihing pabagsakin siya. Sa oras na ito, malamig na sumangot ang pinuno ng elder ng Antihall at galit na sinabi, "Humph! Bailey Lady, masyadong lasing ang batang ito, para patayin ang disipulo ng aking heavenly bodpick nang may pinakamalaking potensyal sa harap ng elder na ito. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, paano pa ako magiging pinuno ng elder ng Antihall sa hinaharap? Dito, ang kanyang lakas ang pinakadakila, ang kanyang posisyon din ang pinakamataas." Pero hindi nagpakita ng kahit anong mukha si Mateo. Ngayon, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang dignidad. Sinabi ni Queenie sa kanya habang nakahawak ang mga kamay, "Elder tao, hindi tama ang ginawa ni Mateo, pero galit na galit siya ngayon. Makatwiran din ang paggawa ng mga hindi matalinong aksyon. Humihingi ng tawad sa iyo si Queenie para sa kanya. Pero sa bagay na ito, dadalhin ni Bailey si Mateo sa Law Enforcement Hall at haharap kay Bryson. Hindi nararapat mamatay ang krimen ni Mateo." Tumingin si Bryson kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, "Ang daming taon na ang lumipas, wala ka pa ring kwenta. Maaari ka lang magtago habang buhay sa likod ng isang babae." Nanlamig ang ekspresyon ni Queenie at sinabi niya sa malamig na boses, "Bryson, tumahimik ka para sa akin." Tumawa ng malakas si Bryson at sinabing, "Bakit, baka mali ang nasabi ko." Magsasalita na sana si Queenie, pero lumapit si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, "Bryson, ikaw na mapagpanggap na hanggal. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magkakaroon ng ganitong swerte. Ngayon, dapat ay maayos na ang resulta natin." Pagkasabi niya nito, lahat sila ay tumingin kay Mateo na parang isang tanga. "Bro, halos hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo ngayon, di ba? Ang poster ay maaaring magbago ng oras at lugar. Para makapagsalita ka pa ng ganitong klaseng malalaking salita, hindi ko talaga alam ang pinagsasabi mo." Tunay nga, kumagalpak ng tawa si Bryson nang marinig niya ito at sinabing, "Hindi ako magiging ganito kaswert. Puro kalokohan, ang bait mo, di ba? Ano ba ang sitwasyon ngayon, hindi ka pa ba nakakakita ng malinaw?" Malamig na sabi ni Mateo, "Pumunta ako ngayon para kunin ang buhay ninyo ni Hanlan. Ngayon, nauna na siya. Malapit na, ipapadala kita para bisitahin siya." Ngumisi si Bryson nang marinig iyon at sinabing, "Ikaw lang ba?" Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Ako lang. May lakas ng loob ka bang makipag-away sa akin?" Nanliit ang mga mata ni Queenie at napasigaw siya sa gulat, "Mateo, baliw ka ba? Isa siyang makapangyarihang Celestial Deity Realm." Tumawa ng malakas si Bryson nang marinig iyon at sinabing, "Hahaha. Ikaw, isang Ninth Firmament Divine Lord, ay gusto mo akong hamanin. Ano ang mga kwalifikasyon mo?" Tumingin si Mateo kay Bryson nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, "Natatakot ka?" Malamig na ngumiti si Bryson at sinabing, "Natatakot ako. Hey, batang yan, walang silbi ang mga pamamaraan ng pang-uudyok. Ikaw, isang maliit na disipulo ng outer sect. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para hamanin ako?" Tama ang sinabi ni Mateo, medyo kulang talaga sa tiwala sa sarili si Bryson.
Hindi naman sa natatakot siya kay Mateo, kundi pakiramdam niya ay napakalaki ng kawalan ng katiyakan ni Mateo. Noong nasa Second Firmament Divine Lord si Mateo, kaya niyang tumawid sa tatlong maliliit na kaharian para makipaglaban. Bukod pa rito, isa laban sa dalawa ang laban. Bukod pa rito, kahit sina Amber at Hanlan, ang ganitong uri ng piling tao, ay kapantay nito. Dahil hindi nakikita ni Bryson sa loob ng 200 taon kung gaano kalakas ang pakikipaglaban ni Mateo, hindi talaga siya sigurado. Sa ngayon, si Mateo ay nasa isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Hindi niya kailangang lumaban hanggang sa wakas kay Mateo. Panalo, wala man lang siyang nakuhang benepisyo. Matalo, hindi niya may angat ang ulo niya sa hinaharap. Kahit na lubos na may kumpiyansa si Bryson, napansin pa rin ni Queenie ang kaunting kawalan ng kumpiyansa ni Bryson. Hindi mailarawan ng mga salita ang gulat sa kanyang puso. Sa loob ng 200 taon, kuha niya ang mabigat na pangangalaga ng sekta. Ang kanyang lakas ay matagal nang pumailan lang sa langit ng sabay-sabay, naiwan ang kanyang mga kasamahan. Hindi kaya mas malala ang kasalukuyang lakas ni Mateo kaysa sa kanya. Posible ba ito? Ang kasalukuyang Mateo ay isa lamang 9th Firmament Divine Lord. Humph! Gusto ba ng batang ito na mangisda sa magulong tubig? Isang 9th Firmament Divine Lord na humahamon sa isang Celestial Deity Realm. Labis ang pagmamalaki sa sarili niyang kakayahan. Sa aking palagay, hindi na kailangang makipagkompetensya. Tama ang sinabi ni Bryson, isa kang kriminal at wala kang karapatang makipagkompetensya. Bailey Lady, tumabi ka. Malamig na sanggal ni Elder Tao. Nagbago ang ekspresyon ni Queenie at sinabi niya, hindi gumagalaw. Kahit na nagkamali si Mateo, kailangan pa rin itong parusahan sa Law Enforcement Hall. Mateo, sumunod ka sa akin sa Law Enforcement Hall. Hinailan ni Queenie si Mateo at aalis na sana. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Dahil sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Queenie, wala talagang nang-ahas na gumawa ng kahit ano sa kanya. Labis ang lakas ng loob ng pananggalang na anting-anting ni Mateo. Bailey Lass, gusto mo bang magrebelde? Dahil paulit-ulit na tinatanggihan ang mukha ni Elder Tao, halos mawala na siya sa galit. Sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Bigla na lang, naramdaman ni Mateo ang pagtibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay malapit nang gumuho ang buong mundo. Sa isang iglap, basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, parang may gumamit ng kamay para hawakan ang puso niya, dahilan para hindi siya makahinga. Makapangyarihang kapangyarihan ng True God Realm. Ito ang unang pumasok sa isip ni Mateo. Parang kidlat ang tingin ng taong iyon. Malamig niyang tinitigan si Mateo, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, dekreto ng sekta, ang mga pumapatay ng kapwa-apprentice ay pumapatay ng walang amnestya. Ngayon, maaari na kayong umalis at mamatay. Tapos na ang taong iyon sa pagsasalita, hindi man lang binigyan si Mateo ng kahit kaunting pagkakataon na makipagtalo, casual lang na itinuturo ang isang daliri. 1808. Ang daliri ng isang True God Realm, kahit isang casual na daliri, ay lubhang nakakatakot din. Pakiramdam lang ni Mateo ay ganap na nakasara ang nakapalibot na espasyo. Hindi niya talaga magamit ang batas pangkalawakan. Kahit hindi alam ng mga True God Realm powerhouses ang spatial law, ang kanilang paggamit ng spatial law ay umabot na sa antas na nakakapanindig balahibo ng isang tao. Ito ang ganap na pagdurog ng kaharian. At direktang binaliwala ng daliring ito ang Queenie sa harap ni Mateo, at diretsyong bumagsak kay Mateo. Mateo! Nang makita ni Queenie ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mamatlas sa takot. Nang malaman niya ang balita na hindi papatay si Mateo, hindi niya alam kung gaano kasaya ang puso niya. Pero ngayon, kakabalik lang nila at paghihiwa-hiwalayan na sila ng kamatayan. Ayaw niya. Masayang-masaya sina Bryson at ang iba pa. Mamamatay na sana sa pagkakataong ito ang molditang lalaking ito, di ba? Ngunit sa sandaling iyon, isang patong ng alon ang biglang lumitaw sa espasyo sa harap ni Mateo. Isang kalawangin na palakol ang sumilay mula sa kawalan. Nawala na lang bigla ang daliring iyon. Naging matamlay ang tingin ng powerhouse ng True God Realm, at malamig niyang sinabi, magtutroso, hindi ka nagsisibak ng kahoy sa Tianying Peak mo.
Bakit ka tumakbo papunta sa Heavenly Bud Peak ko? Habang nag-uusap, isang magtutroso na luma na ang damit ang lumabas mula sa kawalan at natatawang sinabi, hindi ito ang Tianjin Peak, pero si Mateo ay miyembro ng aking Tianjin Peak. Hamilton, gusto mong patayin ang mga tao ng aking Tianjin Peak, paano ko ito matatanggap kung hindi ko naman ito nakita? Nalungkot si Hamilton at sinabing, nilabag niya ang mga patakaran ng sekta at nararapat siyang patayin. Itinaas ng magtutroso ang kanyang manggas at pati na rin ang kanyang pantalon. Damit na abaka at sako, hindi siya mukhang eksperto. Pero yung atake kanina, malinaw pa rin sa isipan ng lahat. Ang taong ito ay talagang isang makapangyarihang nilalang na kapantay ni Hamilton. Nang marinig ang mga salita ni Hamilton, napatawa ang magtutroso at sinabing, mga patakaran ba ng sekta? Huho, ang mga patakaran ba ng aking Shadow Moon sect ay hayaang mamatay ang mga disipulong may talento dahil sa puot? Sumimangot si Hamilton at sinabing, magtutroso, mag-ingat ka sa iyong pagkatao. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ngunit walang pakialam ang magtutroso. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong pag-usapan ang kahit anong pagkakakilanlan sa amang ito. Isa akong magtutroso. Kung gusto mong patayin ang mga tao ng aking Tianjin Peak, hingin mo muna ang palakol na hawak ko. Malamig na sumangot si Hamilton at sinabing, hindi pwedeng pagbigyan ng katwiran ang mga bastos na tao. Kahit ano paman, dapat mamatay ang batang iyon ngayon. Kung hindi, saan mapupunta ang mukha ng Heavenly Bud Peak ko? Hindi pinansin ng magtutroso ang banta ni Hamilton at natatawang sinabi, hindi ba hinanap ni Mateo ang batang nagngangalang Bryson para mag-espada? Bagay sa mga kabataan, hayaan na lang nila itong ayusin. Hindi dapat makialam ang matandang ito. Nagbago ang mga mukha ng lahat dahil sa mga sinabi ng magtutroso. Paparating ba ito para iligtas si Mateo o paparating para pilitin si Mateo na maghangad ng kanyang kapahamakan? Hindi ba't parang nanliligaw na kamatayan ang kaharipin ni Mateo sa isang makapangyarihang celestial deity realm? Malamig na sumanghel si Hamilton at sinabing, dahil gusto mo siyang pilitin na hanapin ang kanyang kapahamakan, natural lang na hindi ko ito pipigilan. Bryson, iiwan ko na siya sa iyo. Kumurap-kurap ang ekspresyon ni Bryson at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, opo, Elder Hamilton. Sumulyap si Hamilton kay Bryson ng medyo nagulat at nagsimulang maging hindi sigurado sa kanyang puso. Mukhang medyo kulang sa tiwala ang Bryson na ito laban kay Mateo. Kayang may kakaiba talagang pinagkakaabalahan itong si Mateo. Pero hindi rin siya masyadong nagsalita. Ang tatanong kay Bryson sa oras na ito ay malinaw na hindi isang matalinong aksyon. Sa puntong ito, natural lang na may mga hula ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang makapangyarihang True God Powerhouse na ito. Karaniwang parang anino ang mga nakatatanda na nagbibigay ng kasanayan sa siyam na malalaking sub-peak. Pero ang bagay na ito ngayon ay nag-ulo ng husto, kaya naman halatang ikinabahala nito ang dalawang matandang ito na mahusay magturo ng kasanayan. Ang elder na ito sa siyam na dakilang sub-peak na nagbibigay ng kasanayan at siyang pinakamisteryoso sa Tianjin Peak. Dahil, tungkol sa mga bagay-bagay ng Tianjin Peak, hindi niya ito pinansin noon. Walang mag-aakala na ngayon, para kay Mateo, ay ibinunyag niya ang tunay niyang sarili. Hindi rin inaasahan ng lahat na ang elder na nagbibigay ng kasanayan sa Tianjin Peak ay isa palang tagaputol ng kahoy. Kahit si Hamilton Jiang ay halatang minamaliit ang magtutroso na ito, pakiramdam niya ay masyado itong bastos. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pag-neutralize sa skill ni Hamilton dati, walang makakaisip na ang woodcutter na ito sa harap nila ay isang True God Realm Powerhouse pala. Napaka-ordinaryo lang ng lalaking ito. Ordinaryo lang siya hanggang sa kapag nahulog sa isang tumpok ng mga tao, imposibleng makilala siya ni Newman. Pero nakakita si Mateo ng kapangyarihan mula sa magtutroso na ito. Na si Hamilton ay malinaw na maingat sa magtutroso. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon ang magtutroso at masayang tumingin kay Mateo. Walang pinagkaiba sa mga magtutroso na nagpuputol ng kahoy sa kabundukan. Ang ganitong uri ng mamumutol ng kahoy ay nagbigay sa mga tao ng isang napakaulang katotohanang maling akala, kaya hindi talaga siya maituturing na isang eksperto. Tumingin si Mateo sa magtutroso, walang kapantay na pagkagulat sa kanyang puso.
Ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi dahil sa masyadong ordinaryo ang magtotroso, kundi dahil siya ay masyadong kakaiba. Ito ay isang hangganan ng pagbabalik sa orihinal na pagiging simple ng isang tao, isang larangan na hindi maisip ng karamihan. Hey hey, bata, huwag kang mawala ng loob para sa ating Tianjin Peak. Suntukin mo siya ng malakas para sa akin. Masayang sabi ng magtotroso kay Mateo. Bahagyang tumango si Mateo, maraming salamat sa elder sa pagkilos. Hindi ka ipapahiya ni Mateo. Tinapik ng magtotroso ang balikat ni Mateo at nakangiting sinabi, mula ng sandaling iyon, bata, natauntong ka sa Tianjin Peak, napansin na kita. Ang grupo ng mga hanggal na iyon ay puro paksayon lang ang alam, hindi yung nagpapahalaga sa kabutihan. Kailangan ng mga makapangyarihang tao na maging makapangyarihan. Gaano man kalakas ang paksayo ng isang tao, hindi rin sa kanila iyon. Ipakita mo ang iyong talento at hayaan mong magsisi ang mga hanggal na iyon. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Mateo. Hindi niya inaasahan na matagal na pala siyang pinansin ng magtotroso. Tila alam na alam niya ang bawat kilos ni Mateo. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya magkakaroon ng malaking tiwala sa kanya. Bukod pa rito, ang mga salitang sinabi ng magtotroso ay nagkataong kasabay ng pananaw ni Mateo. Ang isang paksayo na makapangyarihan ay tunay ngang mayroong maraming kaginhawahan ngunit marami rin namang kakulangan. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mas magaling at kung sino ang mas malala. Pero may isang bagay, ang mga martial artists sa huli ay kailangan pa ring umasa sa kanilang sarili. Darating talaga ang araw na hindi ka na mapagkakatiwalaan ng iba. Pagpasok sa ring, tumayo si Mateo na ang mga kamay ay nasa likod, hindi gumagalaw na parang puno ng pino. Malamig na ngumiti si Bryson at sinabing, hanggal ka, sa tingin mo ba ay makakalaban mo ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm sa pamamagitan ng pagiging Ninth Firmament Divine Lord? Sasabihin ko sa iyo ngayon kung gaano kalaking pagkakaiba ang pagitan ng Divine Lord Realm at ng Celestial Deity Realms. Ang kasalukuyang Bryson ay hindi na ang Bryson na iyon noon. Bagamat hindi siya nakalusot upang maging isang second firmament celestial deity, ang kanyang lakas ay mas malakas kumpara sa 200 taon na ang nakalilipas. Kahit na ang talento ni Bryson ay hindi maihahambing kay Queenie, ang ganitong uri ng kakatwang tao, hindi rin ito maihahambing sa kahit sinong Tom, Dick, at Harry. Sa katotohanan, siya ang kinatawan ng henerasyong ito ng Heavenly Bod Peak. Kaya naman, ang kilos ni Mateo ay walang dadang parang gamo-gamong lumilipad patungo sa apoy sa paningin ng lahat. Kahit na tila napaka-optimistiko ng karpintero para kay Mateo. Alam ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng Celestial Deity Realm at ng Divine Lord Realm. Kahit para sa isang henyo tulad ni Queenie, imposible ring lumipat ng mga realm at lumaban. Kalimutan mo na ang tungkol sa isang Ninth Firmament Divine Lord. Kahit na si Queenie ay isang half-step celestial deity, hindi niya rin ito magagawa. Ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm, ang kanilang mga panloob na mundo ay nagsimula ng magbunga ng napakaraming buhay. Ang kanilang world power ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Kasama ang nakapangangilabot na reserba ng banal na asensya, kahit na ito ay isang casual na atake, hindi rin ito ang kayang labanan ng mga martial artist ng Divine Lord Realm. Ano ang batayan ng pagkapanalo ni Mateo? 1809. Ang agwat sa pagitan ng Celestial Deity Realm at Divine Lord Realm, hindi ko. Nakailangan pang ipaalala mo sa akin. Malinaw na malinaw sa akin ang ginagawa ko. Habang mas nagsasalita ka, mas ipinapakita nito ang pag-aalangan sa iyong puso, malamig na tiningnan ni Mateo si Bryson at sinabi. Dahil sa nanghihinang kumpiyansa ni Bryson, natural na nakita ito ni Mateo sa isang sulyap. Hinahamon ng Divine Lord Realm ang Celestial Deity Realm, ang ganitong uri ng panliligaw na kamatayan, kung si Bryson ay puno ng kumpiyansa, hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting pag-aalangan. Gayunpaman, nagatubili siya. Ipinapakita nito na ang lakas na ipinakita niya noon ay nag-iwan na ng hindi mabuburang marka sa puso ni Bryson. Kasunod ng paglago ng kanyang kaharian, mas lalong lumala ang kawalan ng katiyakan sa puso ni Bryson. Kaya naman, hindi siya nang ahas na sagutin ang hamon. Dahil mas ligtas ang pagpaparusa kay Mateo gamit ang mga patakaran ng sect. Malamig na ngumiti si Bryson at sinabing, hey, sa mga katulad mo lang.
Nakakahiya lang na kumilos. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, ako mismo ang maghihiganti kay Hanlon at babawiin ang kanyang puot. Ngumiti si Mateo nang may pang-aasar at sinabing, napakasamang kalokohan. Isang bagay na maaaring maayos sa pamamagitan ng isang sampal, ano ang ikinalulungkot mo? Kumunat ang noo ni Hamilton at hindi niya maiwasang suriin muli si Mateo. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang masasabi na talagang nanghihina si Bryson. Kahit na malayo ang agwat ng mga nasasakupan ng dalawang tao, mula simula hanggang katapusan, si Mateo ang nagkusa. Kung kalaban ito na may katulad na lakas, ang kaunting kapintasang ito ay sapat na para maging nakamamatay. Talaga bang may ganitong lakas si Mateo o nagpapanggap lang siyang malakas? Magtutruso, napaka-optimistiko mo naman sa batang to. Hindi napigil ang magtanong si Hamilton. Ngumiti lang ang magtutruso at sinabing, hey, alam ko ang gusto mong itanong, pero hindi ko alam. Siguro, ang matatalo ay si Mateo. Pero alam ko na kahit hindi manalo si Mateo, hindi magiging madali para kay Bryson na gustuhin din siyang pabagsakin. May kakaibang ekspresyon na bumalatay sa mukha ni Hamilton, iniisip niya na wala man lang kumpiyansa ang lalaking ito para hayaan siyang lumaban. Ang lalaking ito ay isang ang baliw na hindi maipaliwanag ng makatwiran. Nang itinutok ni Mateo ang espada ni Juni sa kamay, malamig na sinabi niya, dahil hindi ka kikilos, ako na ang kikilos. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Mateo ang kanyang mahabang espada at humakbang paarap. Ang mabilis at mabangis na enerhiya ng espada ay nagpabago sa mga mukha ng lahat. Ikalimang ranggo ni Sword daw, ito ba ang kanyang maaasahan? Kalokohan. Nang makita ni Elder Tao ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanyang ekspresyon ang bahagyang pagbabago. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Dahil naiintindihan ng Divine Lord Realm ang Sword Dao Rank 5, isa itong tunay na henyo sa lahat ng henyo. Maliban na lang, ang pagharap dito sa Celestial Deity Realm ay malinaw na hindi pa rin sapat. Pero si Bryson ay kumilos na parang nakaharap sa isang matinding kaaway at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ang may pakialam sa mga batas mo? Gagamitin ko na lang ang kaharian para durugan ka. Pagkatapos magsalita, biglang tumaas ang aura ni Bryson, ang singsing ay punong-puno ng kanyang world power. Sa sandaling ito, ang buong arena ay tila naging mundo ni Bryson. Nanliit ang mga mata ni Mateo at direktang naunawaan ang kapangyarihan ng Celestial Deity Realm. Kung ang kapangyarihang pandaigdig ng Divine Lord Realm ay isa lamang patak ng tubig, kung gayon ang kapangyarihang pandaigdig ng Celestial Deity Realm ay isa ring malaking ilog. Ang kapangyarihang pandaigdig ay ang kontrol ng martial artist sa isang rehiyon ng mundo. Ang mga Celestial Deity Realms ay nakarating na sa isang banayad at maingat na antas hinggil sa pagkontrol na ito sa isang rehiyon ng mundo. Ang mga kayang makipaglaban sa Celestial Deity Realms ay mga Celestial Deity Realms lamang. Siyempre, hindi nasunod ang mga patakaran ni Mateo. Ang kanyang figure ay nagsimulang maging pabago-bago, ang espasyo sa paligid ay naglalabas din ng kakaibang mga alon. Kung ang kapangyarihang pandaigdig ni Bryson ay isang hindi tinatabla na kalasag, kung gayon si Mateo ay isang matalas na talam. Ito ang paghaharap sa pagitan ng sibat at ng kalasag. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, nalagpasan ni Mateo ang mabigat na harang ng world power at sumugod sa harap ni Bryson. Nang makita ni Bryson ang eksenang ito, nanigas ang kanyang mga mata. Kaya ba talagang basagin ng isang banal na Panginoon ang kapangyarihang pandaigdig ng Celestial Deity Realm? Kailangang malaman ng isa na ang kapangyarihang pandaigdig ng isang Celestial Deity ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa sa isang Divine Lord. Mas lumakas din ang batas pangkalawakan ng lalaking ito. Ganito, paano pa rin maglalakas loob si Bryson na maging pabaya? Agad siyang lumapit para tanggapin ito at nakipagbuno kay Mateo. Mga ilaw ng sable at mga anino ng espada, ang mga galaw ng dalawang tao ay hindi moari ang bilis at talagang mahirap pantayin. Ang mga nakapalibot na manunood, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kilabot, natulala sa pagkamangha sa eksenang ito sa harap nila. Napaawang ang bibig ni Hamilton at hindi makapaniwala habang bumubulong, ang batas ng Rank 5 Sword daw ay pinagsama sa batas ng Rank 3 Special. Paano nga ba? Nagawa ito ng batang to. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo.
Ang gayong napakalaking talento ay pumasok sa sekta ng mahigit 200 taon, hindi talaga siya kilala ng publiko. Biro lang yun. Biro lang yun. Sa harap ni Mateo, ganoon din si Queenie. Ang isang ganoong kahangahangang nilalang ay talagang itinapon sa Tianjin Peak, sinong baboy ang gumawa nito. Halos umuungal ang puso ni Hamilton. Sila, ang mga elder na nagbibigay ng kasanayan, ay hindi kabilang sa kahit anong pangkat. Kung kahit ang posisyong ito ay monopolyahin ng kani-kanilang mga paksayon, ang Shadow Moon Sect ay hindi rin malayong bumagsak. Kaya naman, nakita niya ang nakakatakot na lakas ni Mateo, ang unang naisip ni Hamilton ay ang magmura at magmura. Kung titingnan ngayon, si Mateo ay kinasusuklaman ng iba dahil sa pagiging mas matalino at sadyang itinaboy sa Tianjin Peak. Hindi nakakapagtaka na si Mateo ay may matinding hinanakit. Kahit sino ay hindi rin makikinig dito. Sa loob ng 200 taon, hindi lamang nakapasok sa kaharian si Mateo. Patuloy din niyang nilalabanan ang kanyang sarili sa Death Cultivation Space. Ang kanyang batas na sword daw ay nakaabot na sa ika-5 ranggo. Ang batas na pangkalawakan ay nakaabot din sa antas ng Grand Completion Rank 3. Nang magsanib ang dalawa, ang lakas ng pakikipaglaban ni Mateo ay hindi malaman kung gaano karaming beses na mas malakas kaysa sa dati niyang pagsasara. Bagamat malakas ang Celestial Deity Realms, makapangyarihan naman ang cultivation method ni Mateo. Gayun din, ang Ninth Firmament Divine Lord, mas malakas siya kaysa sa mga nasa parehong ranggo. Dahil sa makapangyarihang paraan ng cultivation na sinamahan pa ng makapangyarihang Lost Fusion, ang pagkakaiba sa pagitan ni Mateo at ng First Firmament Celestial Deity ay hindi kasing laki ng inaakala ng iba. Siyempre, hindi rin naman talaga ganoon kadali iyon. Hindi isang ordinaryong First Firmament Celestial Deity si Bryson. Mataas din ang kanyang pag-unawa sa batas. Bukod pa rito, ang kanyang laganap na kapangyarihang pandaigdig ay bumuo ng isang ganap na pagsupil laban kay Mateo. Maliban na lang, hindi nito nahadlangan ang pagkagulat ng mga tao sa lakas ni Mateo. Hahaha, ano naman kung kaya mong tumalon sa iba kaharian para makipaglaban? Hindi ka pa rin ba mahigpit na pinipigilan ko? Tanga ka, sa tingin mo ba talaga ay kaya mong hamanin ang kalangitan? Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa'yo, ngayon, hahayaan kitang tingnan ng tunay kung lakas at pauwiin na kita. Gumalaw ang mahabang sibat ni Bryson, ang nakakatakot na aura ay mahigpit na ikinulong si Mateo. Sibat na pangil na umaalulong sa langit. Ang nagwawala at makapangyarihang pandaigdigang kapangyarihan ay biglang sumugod sa dulo ng sibat. Para bang sa buong mundong ito, ang sibat na lang ang natitira. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga tao ang kapangyarihan ni Bryson. Ang sibat na iyon ay tila naging isang napakalaking dragon na nagbuga ng hininga na nagpanginag sa mga tao. Hindi maganda, masyadong malakas ang sibat na ito, nasa panganib si Mateo. Nang makita ni Queenie ang sibat na ito, hindi napigilan ng kanyang magandang mukha ang Mama Atlas sa takot. Pero tumawa ng mahina ang karpintero at sinabing, huwag kang mag-alala. May ultimate move na si Bryson, pero hindi pa lumalabas ang ultimate move ni Mateo. Tunay nga, hindi pa rin humihina ang boses niya at mas lumakas ang aura sa katawan ni Mateo. Ang dumadagandong na kapangyarihan ng kaguluhan ay bumuhos ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang mabilis at mabangis na enerhiya ng espada ay sumulpot sa kalangitan, kasabay nito, ang nakapalibot na espasyo ay naging ilusyon din. Espada na nagtatago ng espiritu. Dalawang walang kapantay na makapangyarihang aura ang marahas na nagbanggaan. Sa sandaling ito, ang kawalan ay nabasag, ang banal na diwa ay biglang bumuhos. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lahat. Pumutok. Bigla, hindi na nakayanan ng Junie Sword na nasa kamay ni Mateo ang nakakatakot na pressure na iyon at tuluyang nag-iba. 1810. Hindi maganda, ang sandata ni Mateo ay lubhang dehado. Teknik sa pakikipaglaban ng Celestial Deity laban sa teknik sa pakikipaglaban ng Divine Lord. Bukod pa rito, ang mga teknik sa pakikipaglaban ng dalawang tao ay parehong masyadong malakas, hindi na ito kayang tiisin ng sandata ni Mateo. Ang pagbagsak ni Junie Sword ay nagdulot ng pag-aalala ng lahat kay Mateo. Lalo na si Queenie, ang kanyang magandang mukha ay mapatla na. Hahaha, tingnan mo kung hindi ka pa mamamatay. Nang makita ni Bryson ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding tuwa.
Habang itinataas ang kanyang mahabang sibat, ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Sa loob ng ilang panahon, ang momentum ng mahabang sibat ay parang isang gulat na kawan ng mga pato, na lubusang tinalo si Mateo. Ang marahas na momentum ng sibat na iyon ay nakarating na sa harap ni Mateo. Nakayanan ni Mateo ang matinding pressure, napakapangit ng ekspresyon niya. Pero sumingot siya ng malamig at sinabing, masyado ka pang maaga, masaya ka. Gaya ng sinabi niya, isang layuning gumamit ng espada na bahagyang nahahalata ang kumalat mula sa katawan ni Mateo. Sa isang iglap, tila na-activate ang mga durog na piraso ng Juni Sword. Sa kalagitnaan ng hangin, ang mga piraso ng piraso ay tila mga bituin na pumupuno sa kalangitan. Walang kapantay na nakasisilaw. Ang layo ng espada ay parang seda. Parehong nagulat sina Hamilton at ang magtutroso, sabay na nagsita. Malinaw, ang eksenang ito ay lumampas sa kanilang inaasahan. Patayin. Malamig na sigaw ni Mateo, ang hindi mabilang na mga bituin ay naging mga umaagos na agos ng liwanag, sumusugod patungo kay Bryson. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bryson. Hindi mapigilan ng kanyang world power ang pagsalakay ng mga pirasong iyon. Sandaling naramdaman ni Bryson na parang may 10 milyong espada na sumusugod patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Kahit matalas ang kanyang mahabang sibat, nabuo na ang momentum nito at hindi na maaaring bawiin pa. Napaigik si Bryson at sumigaw ng malakas, gusto mo ba akong patayin, kailangan mo ring mamatay. Arg! Ang biglaang pagbabagong ito ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Natural lamang nakasama rin dito si Bryson. Alam niyang hindi niya ito matiis at nagplano siyang mamatay kasama si Mateo. Putok. She. Nanginginig ang mahabang sibat ni Bryson, na nagpatanggal ng hindi mabilang na piraso. Ngunit marami pa ring piraso ang tumusok sa kanyang katawan, na naging parang salon ng kanyang buong pagkatao. Gayunpaman, hindi rin naman mas magaling si Mateo. Masyadong dominante ang sibat na ito, hindi pa rin ito tuluyang nahaharangan ni Mateo sa huli. Kumislap ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo, may mga asol na disenyo na lumalangoy, ngunit lumipad siya palabas paatras dahil sa matinding impact. Pagkatapos ng matinding paghaharap, parehong bumagsak sa lupa ang dalawang tao, hindi alam ang buhay at kamatayan. May espadang may layuning parang seda, ang batang ito ay nakarating na pala sa gitong antas ng kaharian. Tiningnan ni Hamilton ang Mateo na nasa lupa, ang mga matang puno ng gulat. Ang layuning mag-sword na katulad ng seda ay hindi isang espesyal na itinalagang larangan, ngunit ito ay isang sublimasyon ng paglalapat ng layuning mag-sword. Matapos maabot ng batas ni Sword daw ang isang transcendent na kaharian, hindi ito umabot sa wakas. Kapag ang paggamit ng isang martial artist ng sword intent ay muling na-sublimate, maaari nitong maabot ang larangan ng sword intent na parang seda. Ayon sa mga alamat, kapag ang batas ng sword daw ay nilinang ng husto, ang damo at halaman ay maaaring gamitin bilang mga espada, hindi na kailangan ng kahit anong mystical na kayamanan. Sa isang pagkumpas lang ng kamay, pawang layunin na sana nitong gumamit ng espada. Ang pag-abot ni Mateo sa kaharian ng pag-iisip ng espada na parang seda ay gumagawa na ng matibay na hakbang patungo sa dakilang daw ng espada. Ang pagkagulat ng magtutroso ay hindi mas mababa kaysa kay Hamilton. Hindi rin niya inisip na sa loob ng 200 taon, dahil hindi niya nakikita ang lakas ni Mateo, nakakatakot na pala talaga ito. Bihira talaga ang ganitong klaseng talento sa mundo. Sa entablado, nanginginig ang buong katawan ni Bryson. Punong-puno na ng mga butas ang kanyang katawan. Ngunit sa lakas ng Celestial Deity Realms, natural na hindi ganoon kadaling mamatay. Habang sa oras na ito, gumalaw ang daliri ni Mateo at dahan-dahan siyang tumayo, at naglakad papunta kay Bryson. Nagbago ang ekspresyon ni Hamilton, papatay na ng tao si Mateo. Gumalaw ang figure ni Hamilton, humarang sa harap ni Mateo, at sinabi sa seryosong boses, tama na, nasiyahan ka na sa lahat ng atensyon ngayon. Hayaan mo na yan. Sa krimen ng pagpatay mo kay Hanlon, hihingi ako ng awa sa sekta. Naniniwala ako na sa iyong talento, walang gagawin sa iyo ang sekta. Si Bryson ang nangungunang henyo ng Heavenly Bodpick, at kahit na may pag-asa pang makarating sa True God Realm, hindi niya hahayaang mapatay si Bryson.
Patay na ang isang Hanlan ngayon, kung namatay din si Bryson, tiyak na magkakaroon ng nawawalang henerasyon ang mga batang henerasyon ng Heavenly Bond Peak. Bagamat walang katapusang naghahangad si Hamilton dahil sa talento ni Mateo, naunawaan din ni Hamilton na imposible nang mapabilang si Mateo sa ilalim ng Heavenly Bond Peak. Kung talagang handa si Mateo na sumama, kalimutan mo na ang isang Bryson, kahit 10 Bryson, hindi siya mag-aalangan. Punong-puno ng mga sugat si Mateo sa buong katawan niya. Kahit ang pagbubuhat ng braso niya ay mahirap. Pero matigas ang ulo niyang sinabi at malamig na sinabi, sabi ko na nga ba, dapat siyang mamatay ngayon. Kumunat ang noo ni Hamilton at sinabi ng may malamig na sanggal, bata, huwag kang masyadong lumayo. May hangganan ng pasensya ng upuang ito. Hindi nagpakita ng kahinaan si Mateo. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Hamilton at malamig na ngumiti, si Elder Jiang ay isang elder na nagbibigay ng kasanayan. Kung gayon, sabihin mo nga sa akin, anong uri ng krimen ang manakit sa kapwa-disipulo habang nasa entrance exam? At saka, ang pagpapadala sa akin sa Firecloud Peak para mamatay gamit ang kasuklam-suklam na paraan, anong krimen iyon? Hindi napigilan ni Hamilton na mabulunan at nakasimangot na sinabi, pero nakatayo ka pa rin dito ng maayos ngayon. Isa pa, pinatay mo na si Hanlan, ang bagay na ito. Pwede nang tumigil dito. Umiling si Mateo at sinabing, isa lamang pala si Hanlan na tumatalon-talon. Kung hindi dahil sa pagpigil sa akin ni Bryson, napatay ko na sana siya sa Shadowmoon Mountain Range. Ang tunay na salarin ay si Bryson. Naramdaman ni Hamilton na medyo nang aasar na si Mateo kaya galit na sinabi niya, tama na. Nandito na ang upuan ngayon. Baka gusto mo pa ring pumatay ng mga taong katulad mo. Ngumiti si Mateo ng malungkot at sinabing, kung hindi ko ipinakita ang aking lakas, tama lang na pinaglaruan ako hanggang mamatay ni Bryson, di ba? Mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa iba. Malamig na sabi ni Hamilton, kung hindi. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ang naghahari. Kung walang lakas, maaari ka lamang matanggal. Umatras ka, imposibleng mapatay mo siya ngayon. Sumulyap ang magtutroso kay Mateo at bumaantong hininga, Mateo, kalimutan mo na yan. Si Bryson ang dugong buhay ng Heavenly Bond Peak, hindi ka hahayaang patayin ni Hamilton. Natural na masasabi ng magtutroso na matatag ang determinasyon ni Hamilton na protektahan si Bryson. Kahit umarte pa siya, hindi rin naman gagana. Bukod dito, kahit na ang bagay na ito ay pinalaki sa sekta, kasalanan din ito ni Mateo. Hindi na makatarungan ang pagpatay ni Mateo sa isang Hanlan. Masyado na ring mabigat ang pagpatay sa isa pang Bryson. Tumingin si Mateo kay Hamilton at biglang ngumiti. Nang makita ni Hamilton ang ngiti ni Mateo, bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Nag-alab ang galit ni Mateo sa kanyang balak na pumatay habang sinasabi, ako, si Mateo, ay tiyak na gagawin ang sinabi ko. Kung gusto ko siyang mamatay, dapat siyang mamatay. Kumunat ang noo ni Hamilton, pakiramdam niya ay medyo hindi makatwiran si Mateo. Marangyang ikinumpas niya ang kanyang mga manggas. Hindi sinasadyang lumipad ang katawan ni Bryson patungo kay elder tao na mahinang nagsalita, dalhin mo siya para gamutin ang kanyang mga sugat. Tumingin ang lahat kay Mateo, na nagpapakita ng medyo nag-aalangan na tingin. Ang dami na niyang nagawa, pero sa huli, hindi pa rin niya kayang patayin si Bryson. Hindi na mapigilan. Mayroong isang makapangyarihang true God na kumikilos. Gaano man kalakas si Mateo, hindi niya rin mababago ang resulta. Tumingin si Hamilton kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, kung papatayin mo si Bryson, pwede mo nang isuko ito. Dahil lang sa ugali mo, kung wala si Woodcutter ngayon, gaano man kagaling ang talento mo, papatayin ka rin ng upuang ito. Biglang naging matalim ang tingin ni Mateo at malamig niyang sinabi, nabalitaan ko na basta't may tumugtog ng Big Dipper 7 Stars drum, maaari nilang hilingin sa sekta na gawin ang isang bagay. Elder Jiang, iniisip ko kung kaya ba nitong patayin ang sekta ng ganito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.